Saan ka ba galing? Kanina pa ang lakas-lakas ng ulan, ngayon ka lang dumating. Kanina pa ako nababahala rito na baka tangayin na yung bahay natin. Pampira ka naman, Gibo, oh. Hindi naman tatangin ang bahay natin eh. Matibay ito. At saka, galing kasi ako kay pareng Alfred. Nanghiram ako ng pera. Ay, nako, magbanlaw ka na. Basang-basa ka na ng ulan, oh. Baka magkasakit ka pa sa ginagawa mo eh. O eto, hawakan mo na muna tong perang to. Pagkatapos ko magbanlaw bibili kagad ako na makakain natin kapag tumila na ang ulan. O sige, bilisan mo na lang at baka mamaya hindi ka na makalabas mamaya sa sobrang lakas ng ulan na to. Paano tayo makakapaglayag nito mamayang gabi? Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Gibo. Problema niya rin kasi kung papaano sila makakahuli ng ganong kalakas naman ng ulan. Kung kailan kailangan nila ng pera para tubusin ang maliit nilang lupain, saka naman sumama ang panahon. Matagal na mga mangingisda ang mag-asawang Gibo at Sonia. Ito na ang naging kabuhayan nila matapos silang maikasal, 5 taon na ang nakakalipas. Mahirap lang ang kanilang buhay. Kung minsan nga, hindi na sila kumakain kapag hindi sila nakakapunta sa laot para manghuli ng isda. Pero bukod dito, ay may isa pang nagpapahirap sa kanila. Yun ay walang iba kundi ang lupa nilang nakasanla. Na dating taniman nila ng mga kamatis pero nang magkasakit ang babaeng si Sonia, napilitan na lamang silang ibenta yon. O mag-iingat ka ha, ang lakas ng hangin. Kaya mas mainam kung magkapote ka na lang kaya kaysa magpayong. Sige mahal, huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin. Mahal, pasensya na ha. Pasensya saan? Pasensya na kasi dahil sa akin, naisala natin ang maliit nating lupa. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan eh. Mas pipiliin kita kaysa sa lupa natin. Isa pa, papakaisapan ko na lang muna si Mang Atong na baka kung pwede, sa susunod na buwan na natin tubusin yung lupa. Total, malakas naman ang ulan eh. Alam naman siguro niya na mahirap mangisda kapag masama ang panahon. Maraming salamat sa pangunawa, mahal. Basta ikaw mahal. Kahit na malakas ang hangin sa labas ay hindi nagpapigil si Gibo. Kailangan niya makabili ng pagkain nung hapon na yun. Dahil kung hindi, mahihirapan na siyang makabili kapag gumabi na. Ramdam niya ang hagupit ng hangin habang naglalakad siya. Para siyang tatangayin. Mabuti na lang at nakakapote lang siya at hindi nakapayong. Sa bilis ng lakad niya, nakarating agad siya ng palengke. Marami ng tao, siksikan. Kagaya niya, nagmamadali rin ng iba para paghandaan ng maaaring bagyo. Aling Fe, 1 kilo nga nitong galunggong. Samahan niyo na rin po ng 2 kamatis ha. Kamatis lang ba ang halo nitong galunggong mo? Opo, kamatis lang. Pangsabaw lang naman eh. Saktong-sakto sa tagulan. Oy sige, libre ko na tong kangkong. Samahan ko na rin ang kangkong ha. Sigurado po kayo? Pinagdududaan mo ba ang kabaitan ko? Ay nako, hindi naman po. Masaya lang po ako. Gibo. Bakit po? Yung bangka, baka kunin ng anak ko sa susunod na linggo ha. Papauwi na kasi siya galing Maynila eh. Yun ang gagamitin niya kasi pangingisda na lang din ang pagkakabalahan niya. Natanggal sa trabaho, hinayupak eh. Puro kasi kabalbalan. Sandaling hindi nakapagsalita ang lalaking si Gibo. Medyo nakaramdam siya ng lungkot. Ang bangka na ginagamit kasi nila ay pag-aari talaga ng anak ni Aling Fe. Hiniram lamang nila ito nang magtrabaho ang anak nito sa syudad. At ngayong malapit na pala itong bawiin sa kanila, hindi alam ni Gibo ngayon papaano siya hahanap ng pangkabuhayan nila. Aling Fe, kung sakali po, kapag kinuha na ng anak niyo yung bangka, pwede po bang makisama ako sa kanya? Para kahit papaano may pagkakitaan pa rin po ako. Hindi ko lang alam ha. Ang pagkakasabi niya kasi, yung mga pinsan niya rito ang makakasama niya eh. Pero kung sakaling may bakante, sige, sasabihan ko si Bebong. Sige po. Maraming salamat po. Pagtalikod ng lalaki, para siyang nawalan ng lakas. Nanlalambot siya sa lungkot. Dito niya mas naiisip na parang wala na nga talagang pag-asang maibalik sa kanila ang maliit nilang lupain. Kaya naman,
Naisipan na muna niyang daanan na matandang si Atong. Tutal, malapit lang din naman ito sa kanila. Ilang minutong lakaran lang. Papakiusapan niya ito kahit na alam naman niyang ubod na ng samaan ng ugali ni Mang Atong. Mang Atong! Mang Atong! Tao po! Oh, nandito ka na ba para tubusin yung lupa mo? Akala ko hahayaan mo na lang na marimate. Yun nga po ang sinadya ko. Pero hindi ko pa po matutubos ngayon eh. Wala po kasi talagang pera. Hindi rin po naman kami makapaglayag nitong mga nakarang araw at ngayon dahil ang sama ng panahon. Kung pwede lang po sana, bigyan niyo pa ako ng 1 buwan. Ano? Pambira naman talagang buhay to. Iloloko mo na ba ako, Gibo? Ilang beses na kitang pinagbigyan ng konsiderasyon ha? Ilang 1 buwan na ba pinalipas natin? Tinatarantado mo na yata ako eh. Tubusin mo na ang lupa mo ngayon. O kung hindi, maririmata yun. At para mabawi ko yung pera ko, ibebenta ko yun ng mas mahal sa iba. Mga Atong naman. Sampali ko kaya yung mukha mo. Akala mo madadaan mo ako sa paawa-awa mo? Tinulungan na kita para mailigtas sa sakit ng asawa mo, Gibo. Kasi ang akala ko may babalik mo agad yung pera ko. Pero pinaliban mo lang ng pinaliban eh. Nakakairita ka na ha. Mulis ka na nga sa harapan ko. Baka masaktan pa kita. Mamayang gabi, kapag hindi ka bumalik ng wala kang dalang pera, rematado na yon. At akin na yon. Mga Atong, pakiusap po. Isa pang pagkakataon. Gagawa ko talaga ng paraan. Manahimik ka! Hindi na ako maghihintay pa ulit ng 1 buwan. Nakakabala ka na eh. Sige na po. Parang awa. Huwag mo na nga akong hawakan! Parang awa niyo na po. Isang malakas na suntok sa panga ang ginawa ni Mang Atong sa kanya. Natumba siya sa gilid. Nalaglag pa ang daladalang supot na may laman ng galunggong. Kahit nahihilo, mabilis na dinampot yun ni Gibo. Hindi na siya nakapagsalita pa nung oras na yon. Nagulat siya sa ginawa na matanda. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera ko mamayang gabi, akin na ang lupa na yon at ipagbibili ko yun sa iba ng mas mahal. Kapag bumalik ka para magmakaawa, hindi lang yan ang gagawin ko sa iyo. Umalis na lamang si Gibo ng bakuran ni Mang Atong. Hinugasan na lamang niya sa ula ng mga galunggong na nabahiran pa ng putik. Ang tangi na lamang niyang nagawa ay ang umiyak. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Pakiramdam niya, pinagsasaraduan siya ng oportunidad. Na-question na nga rin niya ang Diyos. Nagtataka siya na kung bakit kung sino pa ang naghihikahos, siya pa ang mas lalong pinahihirapan. Nang makabalik na siya sa kanilang bahay, nagpapanggap siya na walang nangyari. Lahat ng mga nangyari ay hindi niya na rin sinabi kay Sonia. Kahit ang tungkol sa pagbawi ng bangka. Naku, nakakapoti ka na nga basang-basa ka pa rin. Magbanlaw ka nga ulit. Hindi na. Magpapalit na lang siguro ako ng suot. Medyo nilalamig na rin kasi ako eh. Oh, ayos ka lang ba, mahal? Oo. Ayos naman ako. Bakit? Pakiramdam ko hindi eh. Sus, ano ka ba? Bakit naman ako hindi magiging maayos? Nandyan sa harapan ko ang maganda kong asawa. Iyak ka na naman sa kakaganyan mo eh. Kakalabitin mo na naman siguro ako mamayang gabi kasi malamig. Galing mo ah. Bakit mo alam? Tumigil ka na nga. Sige na, magbihis ka na. Lulutuin ko na tong galunggong para makakain kagad tayo ng maaga. Makalipas lang ang 1 oras, mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Mabuti na lamang ay simentado na ang bahay nila kahit na papaano. Kaya naman, hindi naman sila nababahala na baka tangayin sila. Masaya naman ang naging hapunan nila. Matagumpay na naitago ni Gibo ang ginawa sa kanya ni Mang Atong. Pero nang maalala niya na gabi na pala, dito na rin siya kinabahan. Dito na niya napagtanto na kailangan pala niya ng pera. Masyado siyang nalibang sa pakikipagkwentuhan sa kanyang asawa. Mahal, ngayon na ang huling gabi na kailangan nating tubusin ang lupa. Mahal, kung hayaan na lang kaya natin yon? Hayaan? Hindi pwede. Sayang yun. Isa pa, bigay sa'yo ng lolo mo yun nung nabubuhay pa siya. Naisip ko kasi yung lupa lang na yun talaga ang nagpapahirap sa atin eh.
Wala tayong masyadong tulog kakaisip dun. Palagi tayong natataranta kapag napag-uusapan yon. At palagi tayong konsumido. Siguro, ito na yung tamang panahon para tanggapin na lang natin na hindi na talaga yun para sa atin. Kasi wala naman na tayong magagawa eh. Hindi na natin mapapakiusapan si Mang Atong. Iniisip ko na lang na yung lupa, binigay lang naman sa akin ni Lolo yung para magamit ko sa ibang bagay. At yun na nga yung nangyari sa akin na nagkasakit ako. Doon natin yun ginamit. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ba mahalaga sa iyo yung kamatisan? Mahalaga. Pero mas mahalaga sa akin ang kapayapaan ng utak natin, no? Hindi natin makakamit yun kung palagi nating iniisip yung lupa. Mahal, alam kong mahalaga rin sa'yo yun. Pero mukhang kailangan na nating umusad. Naaawa na ako sa'yo eh. Palagi ka nalang stress. Palagi ka nalang nagmamakaawa kay Mang Atong para lang doon. Wala naman akong problema sa ganun eh. Ayaw ko nang nagmamakaawa ka sa mga ganong klaseng tao. Akala mo ba hindi ko alam na sinasaktan ka niya kapag nagkakaharap kayo? Ha? Yung pinsan ni Mang Atong, lagi niyang sinasabi sa akin na sinasaktan ka ng matandang yun. Hindi ko na nga lang sinasabi sa iyo na alam ko kasi ayaw kong maramdaman mo na kawawa ka. Mahal, sobra ni. Sobra nang ginagawa niya. Kaya ngayon, hayaan na natin siya. Sa kanya na yung kamatisan. At siya ang mamroblema kung kanino niya ibebenta yon. Hinuwakan ng babae ang kanyang kamay. Ngumitito ng malapad sa kanya. Naramdaman ni Gibo ang pagiging panatag ng kanyang kalooban. Lumuwag ang kanyang paghinga. Gumaan din ang kanyang pakiramdam. Minsan, sa buhay natin, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na kailangan na nating pabayaan mawala. Lalo na kung para naman ito sa masikabubuti ng lahat. At lalo na sa kapayapaan natin. Marami pang pagkakataon. Kakayanin natin ang mga susunod na hamon ng buhay natin. Malay mo, may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Kaya talaga minahal kita eh. Kasi marami kang words of freedom. Mahal, words of wisdom, hindi freedom. Ay, oo, yun nga pala. Buti na lang sinabi mo. Buong buhay ko, freedom ang nasa utak ko eh. Ay nako, ikaw talaga oh. Sige na, ubusin na natin tong kinakain natin. O sige, ako nang bahala maghugas sa mga pinggan, mahal. Dakong 2:00 na ng madaling araw nang bahagyang maging kalmado na ang ulan. Wala na rin ang malakas na hangin. Habang masarap ang tulog ng babaeng si Sonia, naisipan ni Gibo na lumabas na muna ng bahay. Kinuha niya ang puting kapote niya. Habang naglalakad, bigla na lamang niyang nakasalubong ang kanyang kaibigan na si Alfred. Wisit ka naman, Gibo. Ikaw pala yan. Aala ko naman kung anong multo na naglalakad sa dilim eh. Puti na naman niya kapote mo. Saan ka ba pupunta? Pupunta ako sa dalampasigan. Titingnan ko lang kung nasa maayos lang yung kalagayan ng bangka. Ikaw ba? Saan ba punta mo? Kagagaling ko lang din dun ngayon. Pinuntaan ko si tatay. Nagiinuman pa rin kasi dun. Pagpunta ko naihatid na pala sa bahay. Nagkasalisihan kami. Ikaw, anong oras na oh? Bakit ngayon ka pa pupunta sa dalampasigan? Gusto ko lang makita yung bangka. Lulubos-lubusin ko na. Sabi kasi ni Aling Fe, yung anak niyang si Bebong, baka umuwi na raw sa mga susunod na araw. Sa anak niya yung bangka kukunin na sa akin. Paano yung kabuhayan yun yan? Yun nga ang pinumproblema ko. Teka, may alam akong solusyon dyan, pre. May kakilala ko. Gumagawa sila ng bangka. May kamahalan nga lang pero matibay naman. Ano namang ipambibili ko dyan? Alam mo naman na wala akong pera. Nangutang nga lang ako sa iyo ng pang-ulam namin kanina, di ba? Di pa pairamin kita uli. Diyos ko, hindi na. Nakakaya na, no? Tsaka isa pa, ayaw ko na rin magkaroon ng utang. Di ako makatulog ng maayos sa gabi, kakaisip kung saan nahanap ng pambayad. Pambira ka naman. Tingin mo ba mamadaliin kitang magbayad? Pre, magkababata tayo. Mula pagkabata kilala na natin ang isa't isa. Para magkapatid na nga tayo Hindi naman kita pupwersahin makapagbayad agad. Ang akin lang, tutulungan kita. Bayaran mo na lang ako kung kailan kayo makakaluwag.
Kasi, ang dami mo nang naitulong sa amin eh. Uy, ano naman? Marami ka rin namang naitulong sa akin eh. Lalong-lalo na yung kailangang itawid si mama sa kabilang isla para lang maitakbo sa ospital. Ikaw ang unang nagkusang loob dahil yung iba ayaw, di ba? Nilayag niyo si mama para maagapan. Tingnan mo ngayon ang sigla-sigla na ni mama. Malakas, walang sakit. Hindi siya magiging gano'n kung hindi mo ako tinulungan nung araw na yon, pre. Di ko makakalimutan yun. Kasi naman, parang nanay ko na rin naman si Aling Tese eh. Yun nga ang punto ko. Parang kapatid na kita. Kaya tutulungan kita. Alam mo kung naiiya ka, isipin mo na lang na investment ko to sa pangingisda mo. Kahit bigyan mo ako ng bangus araw-araw para lang mabayaran mo ako, ayos na ako dun. Hindi ako makapaniwala na may kaibigan akong sobrang bait na gaya mo. Ano ka ba? Ayaw ko lang talaga na ako umaangat tapos ikaw na itinuring kong kapatid hindi. Huwag mong isipin na abuso ka na. Kasi kusa ko naman tong ginagawa. Gusto kong makitang successful ka rin. Halos maluha-luha pa ang lalaking sigibo ng mga sandaling yun. Niyakap na lamang siya ni Alfred. Huwag nga masyadong mabait. Baka mamaya kunin ka kaagad ni Lord. Sira ulo. Nakakaluwag-luwag lang kasi ako ngayon. Gumaganda ang kita sa bigasan. Tara, samahan na kita. Magkakway pang naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Nang makarating na sila roon, nilapitan agad nila ang bangka ni Gibo na pinangalanan niyang Masikap. 3 taon din sa akin tong si Masikap eh. Nakakalungkot pero kailangan ko talaga siyang ibalik sa amo niya. Kapag nakabili ka na ng bagong bangka, anong gusto mong ipangalan sa kanya? Gusto ko siyang pangalanan na Masipag. Uy, bakit naman masipag? Masipag? Kasi masipag ka. Yung perang ipambibili ko ng bagong bangka, galing sa kasipagan mo. Pambira ka naman. Pero, sige, ayos lang din. Maganda, makahulugan. Ito kasing si Masikap. Kaya Masikap ang pinangalan ko sa kanya. Grabe yung pagsisikap na ginawa namin ni Mrs. para lang makaahon araw-araw eh. Kaya naman, Napatigil ang lalaking sigibo nang biglang may marinig siyang 2 sanggol na umiiyak. Napalingon siya sa paligid. Para bang meron siyang hinahanap. Bagay na ipinagtaka naman ni Alfred. Uy, ano bang meron? Tinatakot mo ko Teka pre, hindi mo ba naririnig? Naririnig ang alin? Ang hampas ng tubig? Hindi, may naririnig akong iyak ng 2 sanggol pre. Ha? Pre naman, wala naman ako naririnig eh. Nananakot ka na naman eh. Hindi pre, meron talaga akong naririnig. Parang lumingon ang lalaking sigibo sa dagat. Doon niya naririnig ang iyak ng 2 sanggol. Iyak na hindi niya alam kung papaanong mapupunta sa katubigan. Nandun sa gitna eh. Baliw! Paano naman magkakaroon ng sanggol sa gitna ng dagat, pre? Hindi ko rin alam pero doon ko talaga naririnig eh. Alam mo, epekto yan ng mga iniisip mong problema eh. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa bahay. Nagluluto si mama ng lugaw doon eh. Kumain tayo tapos uwian mo si Sonia. Inakbayan na lamang siya ng kanyang kaibigan at agad na rin silang umalis. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ng lalaki kung ano man yon. Kahit siya, hindi rin makapaniwala na may iyak ng sanggol sa gitna ng dagat. At ang nakakapagtaka pa, ay siya lang ang nakakarinig at tila malapit lang ito sa tenga niya. Pinilit na lamang niyang alisin sa isipan niya yon. Ipinagpalagay niyang dulot nga lang yon ng mga iniisip niya nitong mga nakaraang araw. Kinaumagahan, tuluyan nang tumigil ang ulan. Maganda-ganda na ang panahon. Kaya naman maaga nang naglayag ang lalaking sigibo gamit ang bangka niyang si Masikap. Habang nasa laot, hinahanap niya pa rin ang iyak ng sanggol. Pero wala naman siyang nakita. Sa isip-isip niya, baka nga guni-guni niya lamang yon. Kaunti lang ang huli ni Gibo sa buong maghapon. Binagsak niya agad sa pwesto ni Aling Feyon para maisama na rin sa benta. Nang makauwi na siya, Mahal, nandito na ako. Oh, mabuti naman at nandito ka na rin. May itatanong sana ako sa iyo eh. Itatanong? Tungkol saan? Huwag kang tatawa kaya huwag mong isipin na nababaliw na ako ha. Siyempre naman hindi no. Ano ba kasi yon?
Kanina kasi, nung hinahatid kita sa dalampasigan, kahit ang daming nagsasalita, may naririnig akong umiiyak na sanggol. Parang dalawa pa nga yata sila eh. Tiningnan ko yung mga tao sa dalampasigan, wala namang may dalang sanggol sa kanila. Tapos, Tapos, sa gitna ng dagat mo naririnig yung iyak. ha? Bakit alam mo? Narinig mo rin ba? Oo, kaninang madaling araw kasi, mga 2:00, nagpunta ako ng dalampasigan para tingnan yung bangka natin. Narinig ko rin yun. Kasama ko pa nga si Alfred pero ang nakapagtataka, hindi niya naririnig. Ako lang talaga. Tingin mo, ano kayang ibig sabihin nun? Masama kaya yon? Hindi ko rin alam, mahal. Ang mabuti pa siguro, ikonsulta na lang natin sa mga matatanda. Baka alam nila yung pangitain na ganon. Huwag na. Baka mamaya isipin nila nabubuang na tayo. Naging palaisipan para sa mag-asawa kung ano nga ba talaga ang meron sa mga iyak na kanilang naririnig. Kaya nang sumapit ang kinagabihan, naisip nilang dalawa na pumasya sa dalampasigan. Susubukan nilang muling marinig ang dalawang sanggol, pero mag-iisang oras na sila roon ay wala naman silang narinig na kung ano. Mahal, hindi kaya guni-guni lang nating dalawa yun? Wala pa rin mag-aalas 8 na. Grabing guni-guni naman yun. Dalawa pa talaga tayo sa magkaibang oras. Kasi wala naman na tayong narinig O kaya pinaglalaruan lang tayo ng mga engkanto? Engkanto? May engkanto ba sa dagat? Hindi ko alam. Basta baka ganun. Mahal, sinasabi ko na nga sa'yo, kumonsulta na tayo sa albularyo. Kasi baka mamaya... Wag na nga. Parang hindi mo naman kilala mga tao dito sa atin Makita lang sila na parang kakaiba ka. Ikaw na ang laging pag-uusapan. Ayoko nga ng ganun. Baka mawalan na tayo ng kapayapaan nun kung sa bagay, may tama ka. Bumalik na lang ang mag-asawa sa kanilang bahay. Nung gabing yun, ipinagpalagay na lamang nila na ang nangyari ay baka epekto lang ng pagnanais nilang magkaroon ng anak. Sa tagal na kasi nilang nagsasama, kahit na kailan ay hindi sila makabuo ng bata. Hindi nila alam kung kanino ang problema, pero kahit na ganon, hindi nila iniwan ang isa't isa. Dahil naniniwala sila na darating din ang araw na ipagkakalob na rin sa kanila ang pinakamagandang biyaya. Pre, maraming salamat pala kanina sa pagtulong kay Ermat Ang dami kasing pinamili. Sus, wala naman yun. Hindi naman tayo others, di ba? Ay, siya nga pala pre. Bakit hindi niyo pala subukan ni Sonia na manghuli sa gabi? Yung pusit pre, malakas ang kitaan daw doon ngayon sa bayan. Oo nga. Pero hindi kasi ako maalam sa panghuhuli ng pusit Isang beses sinubukan ko naman. Ang kaso nga lang, wala naman ako nahuli. Pre, hindi mo yata na itatanong. Marunong ako. Nung dati, nakahuli kami ng marami sa isang gabi lang. Talaga? Marunong ka? Akala ko hindi ka nangingisda Marunong ako. Kaya nga subukan na natin. O sige pre, bukas ng gabi Tinapik na lamang ni Gibo ang balikat ng kanyang kaibigan na maghiwalay na sila sa isang kanto. Pag-uwi niya ng kanilang bahay, inabutan niya ang asawa niya na katatapos lang isampay ang mga nilaban nito. Pasensya ka na mahal natagalan ako. Sinamahan ko pa kasi si paring Alfred Ayos lang naman. Ay, siya nga pala. Kanina dumaan dito si Mang Atong. Tinatanong kung tutubusin pa raw ba natin yung lupa. Ang sabi ko hindi na. Nalaman ko, hirap na hirap pala siyang ibenta yon. Kinarma na yata yung loko. Buti nga sa kanya. Ay, bukas nga pala. Gabi na ako mangingisda. Kasama ko si paring Alfred. Ang sabi niya maganda raw ang bentahan ngayon ng pusit. Kaya yun na munang huhulihin namin. Pwede ba akong sumama dyan? Pwede naman. Pero sigurado ka bang sasama ka? Hindi ka ba matatakot sa tubig? Hindi naman ako takot sa gitna ng dagat, kaya ayos lang. O sige, para malaman mo rin kung paano ginagawa ni Alfred yung panguhuli ng pusit. O tara, kain na muna tayo. Alam kong pagod ka ngayong araw Mabilis na lumipas sa mga oras. Dumating na ang kinabukasan ng gabi. Naghahanda na mag-asawa para sa kanilang gagawing panghuhuli ng pusit. Nang dumating sila sa dalampasigan, naroon na ang lalaking si Alfred.
Daladala na rin ito ang lahat ng gamit na kakailanganin. Isa na nga rito ay ang ilaw na gagamitin nila na pang-akit sa mga pusit. Oh, kasama pala si Maring Sonia. Ayos yan. Gusto niya raw subukan eh. Nakakabakot naman kasi sa bahay. Mas maganda na rin siguro na minsan sumasama ako sa panguhuli. Ay nako, kapag nawili ka ng manghuli, maa-addict ka na talaga. Minsan kasi, nakaka-relax din talaga manghuli ng isda eh. O kaya, madalas pusit. Tiba. O tara na, abang maganda-ganda pa panahon. Inalalayan ni Gibo ang kanyang asawa. Noong mga sandaling yun, walang nararamdaman si Gibo kundi saya. Yung kasi ang unang pagkakataon na makakasama niya ang babae sa kanyang trabaho. Noon kasi, takot na takot si Sonyang sumama. Lalo na't nakakarinig pa siya ng balibalitang may ibang taong nahulog mula sa bangka at hindi na muli pang nakita pa. Nang makarating na sila sa laot, sinimulan na rin ni Alfred ang mga hakbang kung papaano makakahuli ng pusit. Ilang minuto lang ang kanilang hinintay, maswerteng merong agad silang nahuli. Kumalahati agad ang daladala nilang malaking lalagyan. Bukod kasi sa marami agad silang nakuha, malalaki din ang pusit na nahuli nila. Pare, mukhang ayos to ah. O diba? Mas maganda pa bentahan ito ngayon. Kaya sasamantalahin na natin. Ang maganda pa nito, hindi pa nila alam na tumataas na naman ang presyo ng pusit. Kumbaga kayo makakauna. Sigurado ba kayong ayos lang na humuli ng pusit? Oo naman oh. Wala namang bawal sa panghuli ng pusit. Basta, hindi nakakasira sa dagat ang ginagawa mo. Ay teka, doon na tayo sa kabilang banda. Parang wala na rito eh. Inabanti nila ng bahagya ang bangka at sa pagkakataong yon marami na naman silang nahuli. Nawiwindang ang dalawang lalaki kahit si Alfred hindi inaasahan na ganoon karami ang pusit na mahuhuli nila. Ang nasa isip kasi ni Alfred, saktuhan lang ang pusit na naroon sa parting yon. Parang nakakaroon ng himala ah. Bakit pre? Sobrang dami na nating nahuhuli. Baka si Sonia lang talaga ang swerte. Oh, alam mo na. Huwag mo na pakawalan niya si Sonia. Maya-maya lang din ay naisipan na rin nilang umuwi. Para sa kanila ay sobra na sa sapat ang kanilang nahuling mga pusit. Masaya ang mag-asawa noong mga oras na yon. Nagkaroon na naman ng kaalaman si Gibo na magagamit niya sa susunod na pangingisda. Palis na sana sila sa laot nang bigla na namang marinig ng mag-asawa ang umiiyak na sanggol. Mahal, naririnig ko na naman. Ang alin pre? Yung ano? Yung iyak ng sanggol. Pambira naman. Nananakot ka na naman eh. Hindi Alfred. Hindi siya nananakot. Naririnig ko rin kasi. Nako, nagsabwata na ang mag-asawa para pagtripan ako. Pre, seryoso. Nakakarinig kami ng iyak ng sanggol. At palagay namin, nandito lang sa laot. Nanlalaki ang mga mata ni Alfred na maging siya ay narinig na rin ang iyak ng dalawang sanggol. Agad nilang tinutukan ng ilaw ang bandang likuran ng bangka. At mula roon, nakita nila ang mas maliit na bangka na bigla nilang lumitaw doon. Nasa loob ng bangka ang dalawang sanggol. Gagi! Totoo nga! Pre, may sanggol nga! Wag! Sonia! Anong wag? Baka mamaya malunod yung dalawang bata. Wala tayong gagawin? Pre, kapag yung dalawang batang yan napahamak, kahit meron naman tayong magagawa, konsensya natin yan. Tama si Alfred. Paano kung may kakaiba sa batang yan? O anak pala ng kung sino yan at tayo naman ang mapahamak? Mahal, masyado ka naman nag-iisip ng kung ano-ano. Ang isipin natin ay kung ano yung nasa harapan natin. Ayan yung dalawang bata oh. Kapag inaanot pa yan, wala na tayong magagawa. Oo na. Tara, kunin na natin. Napapailing na lamang si Gibo nung oras na yon. Wala na siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Kinuha nila ang dalawang bata. Nalaman nila na parehong batang lalaki pala ito. Sa tingin ni Sonia, tila kapapanganak pa lamang ng dalawa. Naku, sino kaya mga magulang ng dalawang batang ito? Mga wala namang puso yun. Pre, tingnan nyo oh. Parang kambal yata silang dalawa eh. Oo nga, kambal. Kambal na lalaki. Ampunin nyo na. Ha? Mahal, pwede ba tayo na lang ang umampun sa dalawang ito?
Sonia, sigurado ka ba? Hindi ba dapat isurrender natin sila sa barangay? Kung isusurrender natin sila sa kanila, wala rin silang kikilalaning magulang paglaki nila. Kasi itatapon lang naman sila sa bahay ampunan eh. May tama si Maring Sonia. Nakikita mo naman yung mga batang palaboy sa bayan, di ba? Karamihan doon, galing ampunan. Nung lumaki-laki, inayanan nilang makalabas. Ganun ang magiging kapalaran ng 2 batang yan kung ibibigay yan sa bahay ampunan. Kibo, mahal. Sige na. Hindi ka ba naaawa sa 2 ito? Huminga ng malalim si Gibo. Pinag-iisipan niya ng maigi ang kanyang magiging desisyon. Hindi naman sa ayaw niyang kunin ng 2 bata. Sa katunayan ay gusto niya ring magkaanak kahit na ampun lang. Ang iniisip lang talaga niya ay baka merong magabol sa kanila pagdating ng araw. E paano kung lumaki yan sa atin tapos biglang kunin ng mga totoong magulang? Handa ka ba sa araw na yon? Naisip ko na rin naman yan. Pero oo, handa ako. Hindi ko naman iniisip kung anong mararamdaman ko noon. Ang mas iniisip ko ngayon ay yung 2 bata na ito. Oo na, sige na. Pumapayag na ako. Iyon oh, pre. Ninong ako niyan ha. Hindi inakala ni Gibo na uuwi silang higit pa sa mga pusit ang madadala nila. Nang makabalik na sila, naninibago ang lalaki dahil meron ng maririnig na sanggol sa bahay nila. Nung mga sandaling yon, kahit na papaano ay nakakaramdam na ng kaligayahan si Gibo. Nakikita niya kasing masaya rin ang kanyang asawa. Malapad ang ngiti ni Sonia, bagay na lalong nakakapagpagaan ng kanyang kalooban. Ang 2 bata ay pinangalanan nilang Benji at Benjo. Mula nang dumating sa kanilang kambal, napansin nilang tila gumanda na rin ang takbo ng kanilang buhay. Sa mga sumunod na taon kasi, nagkaroon na ng sariling bangka si Gibo. Magaganda at masagana rin ang panguhuli nito sa laot. Bukod pa rito, nakakuha na rin sila ng pwesto sa palengke, na siya namang pinupwestohan ni Sonia para magtinda ng mga isda. Malaking pagbabago ang nangyari sa buhay nila. Hindi naman sila umunlad ng sobra, sadyang kahit papano lang ay nakaluwag-luwag na rin sila. Ang pagkakaroon nila ng ampon ay hindi rin naman naging madali. Palagi silang usap-usapan sa kanilang baryo. Alam kasi ng lahat na hindi naman sila magkaanak. Kaya maraming nagtataka kung saan nanggaling ang 2 bata. Inamin na lamang nila ang totoo na inampon nila ang kambal. Pero hindi nila sinabi kung papaanong dumating sa buhay nila si Benji at Benjo. Nang nasa palengke sila, Oh, pusit-pusit! Pusit kayo dyan! Sariwang-sariwa pa to oh! Kaninang madaling araw lang hinuli. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Gusto lang kitang daanan dito bago ako umuwi ng bahay. Mahal, pasensya ka na ah. Ikaw na lagi nag-aasikaso para sa hapunan natin kahit na pagod ka rin naman sa trabaho mo. Ano ka ba? Wala yun. Para ka namang bumabawi ka naman palagi sa gabi. Uy, ano ka ba? Nakakaya. Marinig ka ng iba dyan eh. Lalo na ng mga tsismosa. Ang mabuti pa, umuwi ka na sa atin at baka marami na namang kalat yung mga anak natin doon. O sige, mamaya babalikan kita rito kapag ligpitan na ha. Humalik pa ang lalaki sa kanyang asawa at naglakad na rin paalis. Nang makarating na siya sa bahay nila, kalat-kalat nga ang mga laruan ng 2 bata sa bakuran. Napapakamot na lamang sa ulo si Gibo. Ay, pambihira naman talaga oh. Kasasabi ko lang kanina na huwag kayong magkakalat dito eh. Oh, ano tong ginawa nyo? Si Benjo po kasi ang kulit eh. Nakatingin lang sa kanila ang batang si Benjo. Hindi ito nakakapagsalita. Pinatingin na nila ito sa doktor pero ang sabi sa kanila, maaring nasa lahi o nasa dugo na talaga ang dahilan kung bakit ganon si Benjo. Maaring minana raw ito sa mga magulang o sa sino mang kadugo nito. Bagamat hindi ito nakakapagsalita, himala naman na nakakarinig ito at nakakaintindi. O Benjo, tulungan mo na lang yung kapatid mo ha, ligpitin nyo ito. Ako naman mag-aanda na rin ang makakain natin para sa hapunan. Sandali lang po, Papa. Oh, bakit? May sinasabi po si Benjo eh. Sinasabi? Saan? Ano daw? Tiningnan ni Gibo ang batang si Benjo
Nakatitig lang ito sa kapatid na si Benji. Naguguluhan si Gibo dahil hindi naman sumisenyas ang bata. Meron po siyang sinasabi. Naintindihan ko po siya sa mga mata niya. Teka. Sinasabi mo yung sinasabi ni Benjo nalalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata niya? Tama ba ako? Opo, Papa. Yun po yung kakayahan ko. Ang maintindihan siya kahit na hindi siya nagsasalita. Kaya nga po minsan, nag-uusap kaming dalawa eh. Dahil po doon, hindi ko po nararamdaman na meron siyang problema sa pagsasalita. Iniisip ko na lang po na tamad siyang magsalita. Sige nga. Ano yung sinasabi niya ngayon? Ang sabi niya, sabihin ko raw po yung gusto niyang sabihin. Kaya nga, ano nga yung gusto niyang sabihin? Ang sabi niya po sa akin, may paparating daw pong mga masasamang nilalang sa baryo natin. At kaming dalawa daw po ang lalaban sa mga yon. Ha? Masasamang nilalang? Teka. Anong masasamang nilalang naman yun? Mga nilalang daw na may tuturing na ring halimaw. At ang mga nilalang daw po na yon ay walang iba kundi mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, ay naramdaman na lamang ng lalaki na tumindig ang kanya mga balahibo. Wala siyang ideya kung bakit parang may epekto sa kanya ang sinabi ng dalawang bata, kahit na alam naman niyang hindi pa naman kumpirmado yon. Benji, porque hindi nakakapagsalita ang kapatid mo, sinasabi mong siya ang nagsabi niyan? Alam mo ang ayaw ko? Ayaw na ayaw ko ng sinungaling ha? Hindi naman po ako nagsisinungaling, Papa eh. Kahit po tanungin niyo po si Benjo. Benjo, totoo ba na ikaw ang nagsabi nun? Tumangutango ang bata, bagay na lalong mas nagpalito sa kanyang isipan. Paano mo naman nalaman ng mga ganong bagay, Benjo? Nararamdaman niya po kapag may mga masasamang mangyayari. Yun po yung isa sa mga kakayahan niya. Isa sa mga kakayahan niya? Ano pa ang iba? Hindi ko pa po alam. Hindi niya pa po sinasabi sa akin eh. Nung mga sandaling yun, unti-unting naintindihan ni Gibo na ang kambal ay hindi talaga pangkaraniwan. May kakaibang kakayahan ng dalawang bata na hindi pa lang nila natutuklasan. Pero sa mga sumunod pang araw, dito na napatunayan ni Gibo na totoo ang mga nakikita ni Benjo. Isang gabi, Pre, gising ka ba? Pre, Gibo! Oh, bakit pre? Hindi ba ako nakakabala? Hindi pa naman. Maaga pa naman eh. Tinuturuan lang naming magbasa yung dalawang bata. O bakit? May problema ba? Pre, nabalita mo na ba yung nangyari sa anak ni Bebong? Kay Bebong? Anak ni Aling Fe? Hindi pa. Bakit? Ano ba nangyari? Wala nang anak ni Manang Fe, pre. Ha? Teka. Layo nga muna tayo, baka marinig ng dalawang bata eh. Tara, dito tayo. Paano nawala? Anong nangyari? Yung mga mangingisda sa dalampasigan, naglagay na muna ng karatula doon na bawal na munang pumunta sa laot. Doon kasi namatay si Bebong eh. Ang sabi ng mga kasama niyang nakaligtas, may malaking ibon daw na dumagit kay Bebong. Ibig kong sabihin, akala nila malaking ibon, pero aswang daw pala na lalaki. Ha? Aswang talaga? Oo pre, yun ang sabi ng mga kasama ni Bebong. Dinagit daw eh, tapos nakita na lang nila kaninang umaga. Inanod na sa dalampasigan. Wala nang buhay. Daming kalmot sa katawan, pre. Tapos, nakabukaan tiyan. Grabe. Brutal. Kaya nga, pre, huwag ka na munang mangisda. Lalong-lalo na sa gabi. Totoo nga. Ha? Ang alin? Pre, maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa iyo itong aswang na ito nakita na ni Benjo sa pangitain niya? Teka, so totoo yung sinasabi mo na may kakaibang kakayahan itong si Benjo? Yun nga ang napagtanto ko, pre. Dahil sa kwento mo, unti-unti na akong naniniwala na hindi nga talaga pangkaraniwan yung dalawang bata. Lalo na si Benjo. Nakita na kasi niyang may masamang nilalang daw na darating sa baryo natin. Tapos, biglang nangyari yung sa anak ni Manang Fe. Pre, gifted yung anak mo. Anong gifted? Malalagay ang buhay nila sa peligro sa ganong kalagayan nila. Pero, pwede rin naman nilang magamit yun para makaiwas sa kapahamakan, di ba? Kailangan walang makakaalam ng kakayahan ng kambal. Kapag nagkataon, maraming tao ang manggugulo sa amin para lang alamin ang mga kapalaran nila. Makakaasa ka pre. Wala akong pagsasabihan. Pero pre, bukas punta tayo sa unang burol.
malapit kayo sa isa't isa ni Manang Fe, di ba? Gagaan ang pakiramdam niya kapag naroon ka. Oo, sige. Pupunta talaga ako. O paano? Alis na ako. Pumunta lang talaga ako dito para pigilan kang pumunta sa laot ng ganitong oras. Sige pre, maraming salamat ha. Nang umalis na ang lalaking si Alfred, napahawak na lang sa dibdib ang lalaking si Gibo. Bigla na lamang kasi siyang kinabahan. Nababahala siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahil kung totoo ngang dumating na ang mga salot na nilalang, hindi malabong puntiryahin ng mga yun ang dalawang bata, lalo na't merong nalalaman ng kambal sa mga aswang. Kinabukasan, maagang nagising si Gibo para tulungan ang babaeng si Sonia sa pagbubukas ng pwesto nito sa palengke. Habang ang kambal naman ay iiwan na lang muna nila saglit. Habang naglalakad, binuksan ni Sonia ang usapan tungkol sa nangyari kay Bebong. Nakakaawa naman si Bebong, no? Ang brutal na nangyari sa kanya. Totoo ba talagang aswang ang pumaslang sa kanya? Yang sabi ng mga kasama niyang nakaligtas, aswang daw talaga eh. Grabe, nakakatakot naman ang mga aswang na yun. Kaya ikaw huwag ka na munang mangingisda ngayon. Hanggat hindi nahuhuli yung aswang, huwag kang pupunta sa laot. Oo, maghanap na nga rin muna ako ng sideline habang hindi pa ligtas sa dagat. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang palengke. Napatingin si Gibo sa tindahan ni Manang Fe. Napailing na lang siya nang makitang nakasarado yon. Napalingon naman siya sa mga tindera. Hanggang doon ba naman kasi si Bebong pa rin ang pinag-uusapan ng mga yon. Matapos matulungan ng asawa ay umalis na rin siya para magkasikaso sa bahay. Nang makabalik siya, nawindang naman siya sa kanyang nakita. Inabutan niya si Benji na may hawak na itak. Tila nag-iinsayo ito. At ang mas kinawindang niya ay ang tila pagiging biyasa ng batang si Benji sa paghawak ng itak. Para kasi itong mandirigma kung gumalaw. Diyos ko, anong ginagawa mo, Benji? Nag-iinsayo ako, Papa. Ang sabi kasi ni Benjo sa akin, dumating na raw yung aswang sa baryo natin eh. Kaya dapat lang magkaroon ako ng pagsasanay. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Ang bata-bata mo pa. Bakit ikaw ang lalaban sa mga aswang? Kasi yun po yung kapalaran namin eh. Kahit itanong niyo pa po kay Benjo. Kung hindi po kayo makikinig sa amin, maraming taong mapapahamak. Tiningnan ni Gibo ang kanyang anak na si Benjo. Tumango yun sa kanya. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaki. Konsumido na siya sa mga ikinikilos ng kambal. Hindi naman kasi dating gano'n ang mga yon. Parang mula lang na mag-8 taon ang dalawa, bigla na lang naging kakaiba ang mga sinasabi at ginagawa ng mga ito. Mga anak, makinig kayo ha. Ang pagpaslang sa aswang ay hindi nyo pa responsibilidad. Bukod sa delikado hindi nyo naman obligasyon na harapin ang aswang na yon. Kahit na alam nyo yung mangyayari, mga bata pa rin kayo. Masyado pa kayong inosente para maging maging tagapagligtas sa mga tao. Pero Papa, kailangan po kami ng mga tao eh. Kung hindi po kami gagawa ng paraan, baka po mapahamak sila. Benji, Benjo, mga anak, papakinggan niyo ang Papa. Hindi kayo lalaban sa mga aswang. Walang haharap sa mga aswang. Naintindihan niyo ba? Bakit naman po, Papa? Takot po ba kayo sa aswang? Hindi ako takot sa aswang. Takot lang talaga akong mawala kayo sa akin ng kapatid mo. Kaya sana, makinig na lang kayo sa akin. Sige po. Mga anak, mga bata pa kayo. Huwag niyong problemahin ang problema ng mga matatanda. Maglaro lang kayo na maglaro hanggat gusto niyo. Sulitin yung pagiging bata niyo. Pero kapag ang aswang sinubukan kayong saktan ni Mama, ako makakalaban nila. Benji, Opo, hindi na nga po. Ay, Papa, may sinasabi ulit si Benjo. oo, ano yun? Nakita niya raw po yung mga aswang. Marami pong masasaktan at mapapatay na tao. Kabilang na raw po dun yung matandang babae na nagpapairam sa inyo ng bangka. Si Manang Fe? Hindi na nagsalita ang batang si Benji. Tumango na lamang ito sa lalaki. At sa mga sandaling yon, mas lalong nakaramdam na kaba si Gibo. Pakiramdam niya, sa mga susunod na araw ay mas lalo pang magiging komplikado ang lahat. Noong umagang yon, ay sinubukan ng lalaki na ituon na lamang sa gawaing bahay ang kanyang atensyon. Wala naman siyang gagawin ng oras na yon.
Pero hindi mawala-wala sa kanyang utak ang mga sinabi ng kambal. May kung anong parte ng kanyang pagkatao na parang hindi mapalagal. Nababahala siya. Nagpaalam na muna siya sa dalawang bata. Naroon na rin naman si Sonia nung oras na yon, kaya ayos lang na lumabas siya ng gabi. Pupuntahan niya ang unang lamay ni Bebong. Kasama niya ang kaibigan na si Alfred. Pagdating nila roon, kakaunting tao lamang ang naabutan nila. Bilang lang sa daliri. Marahil dahil din pa lang ang unang gabi. Nilapitan nila ang matandang si Manang Fe. Nakaupo ito sa gilid ng kabaong. Tulala. Pero nang makita sila nito, ay ngumiti ito kagad sa kanila. Maraming salamat at dumating kayo. Nakikiramay po kami, Manang Fe. Umupo sila sa tapat nito. Nagpakita naman ng mapaitang ngiti ang matandang babae. Bigla na lamang itong nagkwento sa kanila, kaya pinakinggan na lamang nila ito. Nung nakaraan bago mangyari ito kay Bebong, nanggaling siya sa malayong lugar. Bundok. Kasama niya mga pinsan niya. Pag uwi nila, meron silang daladalang itim na kahon. Maliit lang. Parang kasing laki lang ng kahon ng isang dosenang sigarilyo. Hindi ko alam kung ano ang laman ng itim na kahon na yun eh. Basta ang narinig ko sa usapan nila, nakuha daw nilang magpipinsan yon sa aswang na harimondon. Hindi ko alam kung ano yung harimondon na yan. Basta, yan ang sinabi nila sa akin. Hindi ko nga alam na nagsasabi pala sila ng totoo. Tinawanan ko lang nung narinig ko sila eh. Tapos, sa mga sumunod na gabi, lagi ko na lang naririnig yung magpipinsan. Isa-isa na silang nakakaramdam ng minsan, pakiramdam nila merong sumusunod sa kanila. Tapos, eto na. Nangyari na ito kamatayan ni Bebong. Naniniwala talaga ako na aswang ang pumatay sa kanya. Kilala ko mga pinsan niya. Hindi gagawa ng kwento mga yon. Sa sinabing yun ni Manang Fe, tila nagkaroon ng interes ang dalawang lalaki para alamin kung ano nga ba talaga ang uri ng mga aswang. Kinain sila ng kurisidad nang marinig nila ang aswang na harimondon. Kaya kinabukasan ng tanghali, dahil wala namang tinda si Sonia, agad na lumarga ang magkaibigan patungo sa bayan. Naroon kasi ang bilihan ng mga librong katatakutan. Nagbabaka sakali kasi sila na makita sa mga librong yon ang mga uri ng mga aswang na hinahanap nila. Ba naman to si Manong? Umapasada pero wala namang baryang panukli. Dapat bago kayo bumiyahe, may nakahanda na kayong panukli. Sayero pa yung magiging problemado sa inyo eh. O sige na, huwag nyo na akong suklihan. Sa inyo na yan. Tagal pa tayo nito eh. Pagsabi niyo ni Alfred ay agad na humarurot ang tricycle paalis. Uy, laki pa ng sukli mo ah. Sayang yun. Anong magagawa ko? Wala namang panukli. Alangan namang maghintay siya rito tapos tayo magpapabarya. Pre, hindi ka dapat napayag na binibigay na lang yung sukli mo. Modus nila yan eh. Sasadyay na walang barya para yung pasahero, sa halip na maghintay ibibigay na lang yung sukli. Ha? Ganun pa yun? Oo, alam na alam ko yan kasi lagi kaming naalis ni Mrs. di ba dati? Lokong tricycle driver yun ah. Natatanda ko naman yung mukha niya eh. Saan ba dito yung bilihan ng libro na sinasabi mo? Ay, dun. Tatawid tayo. Doon ko nakita nung nakaraan eh. O tara. Ilang minutong lakaran lang, meron silang nakitang maliit na tindahan ng mga libro. Pumasok sila sa loob. Doon na nila nakilala ang isang matandang lalaki na inchik. Nakasalamin pa ito ng bilog. Sa itsura pa lang na matanda, alam na nilang may pagkamasungit ito. Magandang tanghali po. Ako po si Alfred at ito naman po si Gibo, kaibigan ko. Ako naman, Mr. Fang. Ako kilala dito bilang magaling na magbenta ng libro. Kayo pasok dito, ibig sabihin kayo bibili. Tama ba ko? Opo. Bibili po kami ng libro. Pero kailangan po muna namin malaman kung anong nandito po na libro na hinahanap namin. Ano ba hanap ninyo? Meron po ba kayong yung tungkol sa mga aswang? Iba't ibang uri ng aswang? Hindi na muna nagsalita ang matandang inchik. Pabalik-balik lang ang tingin nito sa kanilang dalawa. Kinakabahan din ng magkaibigan dahil bigla silang sinigawan ng matanda. Libro tungkol sa mga aswang? Ako meron yan. Ali kayo.
Ayos sunod akin. Nakahinga sila ng maluwag. Sumunod sila kay Mr. Fang. Sa sulok ng balita tindahan na yon, merong kinuhang librong itim ang matanda. Kasing laki lang ito ng normal na notebook. Wala po ba kayong bago? Parang ang luma na po kasi niyan eh. Eto hawak ko libro. Ang may-ari dito isa Albolado. Pero wala na siya. Tigok na siya. Pero bago siya titigok, bili ko to sa kanya. Kaya ito mahalaga sa akin. Hindi ko to basta benta sa mga walang kwenta tao. Bago ko to benta sa inyo, tanong ko muna, bakit gusto nyo libro tungkol aswang? May gusto lang po kaming pag-aralan. Yung isa kasi namin kakilala, pinatay po ng aswang sa mismong laot. Pinatay na aswang? Nakto, di na yan bago. Ako dami na linig kwento ganyan. Totoo talaga mga aswang. Ay sige, mukha kailangan nyo ito kaya benta ko na to sa inyo. Magkano naman po yan? 900 na lang para sa inyo. Ano? 900? Ang mahal naman yan. Ito dami mahalaga impormasyon. Kaya medyo mahal. Bakit? Magkano ba budget mo? 500 lang po sana eh. Ay nako, mga Pinoy talaga. Malat. Uy, bastos nyo naman po. Pre, ang sabi niya barat, hindi buro. Ay sige. Benta ko na sa inyo 600. Wala na tawad-tawad ah. Sagad na. O ano, palang ba kayo? Sige na pre, para tig 300 na lang tayo. Ay sige, kunin na namin yan. At pwede bang dito namin simulan ng pagbabasa? Ay oo, wala problema. Gusto nyo, dito ba kayo titira eh? Maglatag pa kayo camping chair, wala ko pake. O sige, doon muna ko sa pwesto ko ha. Salamat sa 600. Yus, klase din yung incheck na yun eh no? Sige na pre, basahin na natin to. Sinimulan na muna nilang basahin ng tungkol sa mga lugar na maaaring pinamumugaran ng mga aswang. Pagkatapos, nakita nila sa bandang gitna ang iba't ibang uri ng mga aswang. Dito na nga nila nabasa ang tungkol sa harimundo na aswang. Ayon sa nakasulat, ang harimundo na isang uri ng aswang na may tuturing na malakas. Sinaunang uri ito ng aswang. Ang itsura nito ay maskulado ang katawan at maraming tato. Ang ulo nito ay ulo ng isang baboy ramo. Merong sungay sa magkabilang sentido. Pre, di ba ang sabi ng pinsan ni Bebong, lumilipad yung dumali sa kanya? Itong harimondon, wala namang palang pakpak eh. Hindi nagtutugma dun sa sinasabi ni Manang Pe na harimondon na unang nakadaupang palad nilang magpipinsan. Paano kung ito palang harimondon meron siyang mas mababa sa kanya na tauhan niya? Kasi ayon dito sa paglalarawan sa kanya, madalas na ang mga harimondon ay mga naghahari-harian ng ugali. Ibig sabihin, posibleng meron siyang mga bataan. Ang galing mo! Naisip mo yon? Ibig sabihin, hindi lang pala nag-iisa ang aswang. Pero pre, ang problema, nasa na yung itim na kahon na sinasabi ni Manang Fe? Yun ang hindi natin alam eh. Baka mamaya, hanggat hindi nila nababawi yun, mameste sila sa atin. Ay, o nga no. Malaking problema nga yan. Kailangan nga nating mahanap talaga yun. Isasahuli ba natin? Kung yun ang makakapagpatahimik sa mga aswang na yan, kailangan talaga nating ibalik. Huminga ng malalim ang lalaking sigibo. Naiisip niya palang na makakaharap nila ang mga aswang, parang nanglalambot na ang tuhod niya. Ipinagpatuloy pa nila ang pagbabasa. Marami-rami silang nalaman sa librong yun. Naroon din ang ilang mga pangontra na magiging epektibo laban sa mga aswang. Matapos ang kanilang pagbabasa, ay naisipan na rin nilang umuwi. Pero bago sila makalis sa tindahan ng libro, meron pang sinabi sa kanila ang matandang inchik. Hindi madali kalaban mga aswang ha. Kaya kung ako sa inyo, mas mainam, manahimik na lang. Tumango na lamang silang dalawa. Nang may mapadaan na tricycle ay agad na rin silang sumakay. Dakong 10:00, nasa kasarapan na ng tulog ang mag-asawang Gibo at Sonia. Nagising sila nang maramdamang wala na sa tabi nila ang kambal. Napamulat agad ng mata ang dalawa. Napabangon.
Tumingin sa buong bahay pero wala roon ang magkapatid. Oh, nasan yung kambal? Napansin ni Gibo na wala ng dalawang itak na nakasabit sa gilid ng pinto. Tumingin sila sa bakuran. Wala rin doon ng dalawang bata. Sa likod bahay, baka nanguhuli na naman ng mga gagamba yun. Pero nang puntahan nila ang likod bahay, kadiliman lang ang bumungad sa kanila. Wala pa rin si Benji at Benjo. Kinakabahan na ang dalawa. Napapaluhan na rin ang babaeng si Sonia. Pero nang bumalik sila ng bakuran, nakita nilang kararating lang din ang kanilang anak. Pero ang kinawindang ng mag-asawa, hawak-hawak ng dalawang bata ang dalawang itak. Na sa mga pagkakataong yon, napansin nilang may kung anong tinutulong mula sa patalim. Ha? Diyos ko! Agad na tumingin-tingin si Gibo at Sonia sa paligid. Habang walang nakakita sa kanila, dali-dali nilang dinala ang dalawang bata sa loob ng bahay. Dito na nila nakitang dugo ang nasa itak. Hindi alam na mag-asawa ang kanilang mararamdaman, pero mas pinili na lamang ni Gibo ang maging kalmado. Ano nangyari? Bakit tumamit ang itak at dugo? Nagising mo kanina si Benji nang paramdaman po namin may nagmamasad na aswang sa bahay natin. Lumabas po kami, kinuha po namin ang itak. Tumakbo po sila palayo eh. Pero naabutan po namin sila sa gubat. Kaya yun, pinatay po namin sila. Diyos ko, Mariosep, ano pumasok sa isip niyo at bakit na kinalaban ng mga aswang na yun? Hindi di ba alam na delikado yun, mga anak? Kaya nga po namin sila kinalaban eh. Kasi delikado po ang buhay nating lahat sa kanila. Kung hindi po sila mamamatay, baka masaktan nila tayo. At baka masaktan po nila ang ibang tao. Pero anak, dito sinabihan ko na kayo, wala kayong gagawin tungkol sa mga aswang na yan. Ano kung hindi nyo naiintindihan doon? Napayuko na lamang ang dalawang bata. Medyo nagagalit pa rin kasi si Gibo sa mga pagkakataong yun. Napahawak na lamang to sa sentido dahil sa sakit ng ilo. Ito, bakit pagkakambalik siyang gusto palaban ng aswang? Ano ba ito? Mahal, yung dalawang batang yan, hindi sila pangkaraniwang bata. Sanggol pa lang sila may kakaiba na silang kakayahan. May kakayahan si Benjo na makita sa pangitain niya mga masasamang mangyayari. Habang si Benji naman, ang nakakaintindi sa kanya, kahit hindi siya nakakapagsalita. Papa, Mama, lagay ko po. Ang tungkulin po talaga namin para kalabanin ng aswang. Sabi ni Benjo sa amin, kami raw pong ikinaklang papas lang sa mga aswang. Ano ang pinatang sinasabi mo? Mabata-bata niyo ito eh. Ikilat niyo nga ako. Ayaw ko niyan Mga bata pa kayo kaya ang gusto ko, maging bata lang kayo. Wala akong pakialam kung may kakaiba kayong kakayahan. Tanggap po kayo. Huwag lang kayong lumaban-laban sa mga aswang na yan. Pinasabi ko sa inyo. Oh, narinig niyo sinabi ng nanay niyo Makinig kayo sa kanya. May sinasabi po si Benjo Kung sinasabi niya, at kaprobinsya na raw po natin ng mga aswang. Narito sila para pawin kung anuman po yung nawala sa kanila. Basta, walang ang hawak ng itak sa inyong dalawa. Kahit na anong sandata pa. At hindi na ito mauulit Benjo, Benji. Kasi kapag ito naulit, makakatin na kayo sa akin. Mabait akong mama sa inyong dalawa. Pero ayaw ko ng mga batang hindi nakikinig. Naintindihan niyo ba ako? Opo, Mama. Siguraduhin niyo lang yan. sige na, magbukas na kayo ng kamay. Wala dapat makalam na meron kayong pinasilang naswang Intindihan niyo? Noong mga sandaling yon, nawindang ang lalaking si Gibo. Isang malaking tanong at palaisipan para sa kanya kung paano pinaya ng dalawang bata na 8 taong gulang na patayin ang mga mababangis na nilalang. Sa bagay pa lang ngayon, masasabi na talaga ni Gibo na hindi nga talaga normal na bata ang kambal. Kahit na alam niyang kayang pumalat ni Benji at Benjo, nababahala pa rin siya sa kaligtasan ng dalawa. Habang tumatagal, parang unti-unti nang napapalapit ang mga aswang sa kanilang pamilya. Bakit kayo nagmamasid ang mga aswang dito sa amin? Hindi na nakatulog ang lalaking si Gibo. Inabot na siya ng umaga. Para malibang, inilaan na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso sa kanyang misis.
Ihatid lang ako ng papa niyo sa palengke para makapagtinda ako, ha? Kaya kayong dalawa, tandaan niyo mga sinasabi ko. Ayaw ko na ng pasaway. Pakiusap lang. Makinig kayo, ha? Kung mahal niyo ang mama niyo at papa niyo, susunod kayo. Para din naman ito sa kaligtasan niyo eh. Opo, mama. O ikaw, Benjo, wala ka bang sasabihin kay mama? Sabi po ni Benjo, pasensya na raw po sa ginawa namin. Kasalanan niya raw kasi siya po nagsabi. Ayos na yun, Benjo. Basta ipapangako niyo lang sa akin na hindi niyo na uulitin. Liwanag? Sabay na tumango ang dalawang bata. Maya-maya pa ay nagsimula na rin silang maglakad paalis. Ikaw naman, alam mo na pala yung pagiging kakaiba ng dalawang bata. Wala ka man lang sinabi sa akin. Sasabihin ko naman talaga sa iyo eh. Pero hindi pa kasi ako sigurado kaya inilihin ko na muna. Kung ano man ang napansin mo sa mga anak natin, kahit hindi ka sigurado, sabihin mo kaagad sa akin, ha? Ako ang nanay. Dapat alam ko rin. Kung nababantayan ko lang sila palagi, mapapansin ko naman yun eh. Akaso, dati akong wala sa bahay. Kaya ko na bahala. Alis lang. Paglibing ka ba sa Sabado? Nilibing na si Bepong eh. Oo. Sabi na ako kay Manang Faith. Pwede ba kami sumama ng mga bata? Oo naman. Mahal, Bakit? ayoko mula sa ating si Benji at Benjo. Mahal na mahal ko sila eh. Kaya wag natin silang hayaan na gawin yung sinasabi nila. Yung kapalaran na sinasabi nila. Ayoko ng ganun. Huwag ka mag-alala, mahal. Mahal ko naman ako eh. Hindi ko hahayaang mapahamak ang kambal natin. Pangako mo sa akin na kahit anong mangyari, pipigilan mo sila. Oo, mahal. Pangako yan. Ang pag-uusap na yun ay pansamantalang natigil nang mapadana sila sa barangay. Maraming tao sa labas. Nakakagulong sumilip sa loob. Mahal, sandali lang ah. Titingnan ko lang kung ano meron. Nakipagsiksikan pa si Ibo sa mga tao. Nakita niya rin doon ang kaibigang si Alfred. Kinalbit niya ito at tinanong. Pare, ano meron? Sakto, nandiyan ka pala. Pupuntahan pa lang sana kita eh. Teka, nakakita mo ba yung mga nakatakip ng sako? Saan dyan? Ayun oo, sa may gilid ng sasakyan ni Kapitan. Mga bangkay ng aswang yan, pre. Ano? Bangkay ng aswang? Oo, pre. Natagpuan ng mga magsasaka kaninang alas 5 ng umaga. May pumatay daw dyan sa 6 na aswang na yan eh. Anong sinabi mo? 6? Oo, 6. Tingnan mo oh. Bilangan mo yung mga paa. 12, di ba? Nagtindigan na naman ang balahibo ng lalaki si Ibo. Nawindang siya. Inagpapawisan dahil sa kaba. Ang buong akala niya kasi, isang aswang lang ang pinaslang ng kambal. Hindi siya makapaniwalang 6 pala yun. Napapalunok siya ng laway dahil sa kaba. Pero nagpaalam na rin siya sa kaibigan niya at binalikan na lamang niya ang asawa. Ano meron doon? Yung bangkay ng mga aswang, na-recover ng mga tanod at magsasaka. Mga aswang? Oo, marami. 6 na aswang. Patay, mahal. 6 na aswang ang pinatay ng kambal natin. Napatigil sa paglalakad ng babae. Napahawak ito sa braso ni Tito ng maliit yun. Parang bigla itong nanlambot sa pagkabigla. Hindi rin ito makapaniwala na ang dalawang musmos na bata ay pinayang makapas lang ng mga mapabangis na nilalang. Dahil biglang sumama ang pakiramdam ni Sonia nung umagang yun, hindi na muna ito tumuloy sa pagtitinda. Bumalik na lang ito sa bahay para makapagpahinga. Kayong dalawa, bantayan niyo na muna mama niyo ha. Lalabas na muna ako para bumili ng gamot. Bago gumabi, nakabalik na ako. Papa, nagkasakit po ba si Mama dahil sa amin? Hindi. Napagod lang ang mama niyo sa pagtitinda. Huwag na kayong mag-alala. Magiging maayos din naman ang lagay ng nanay niyo. Kailangan lang niya magpahinga. Oh, alis na muna ako ha. Kapag nagising ang mama niyo, ibigay niyo na lang yung nakatakip na pagkain doon. Benjo, yung mga bili namin ng mama niyo sa inyo ha, tatandaan niyo. Dali-dali nang umalis ang lalaki. Walang bilihan ng gamot sa kanilang lugar kaya kailangan niya pang bumiyahe patungo sa bayan. Agad naman siyang nakarating doon. Dahil hindi siya nahirapang makasakay, maging sa bayan, nalaman niyang usapan na rin pala ang mga aswang.
Pagkatapos niya makabili ng gamot, agad na rin siyang umuwi. Kaso, yung sinasakyan niyang tricycle ay hindi na nagawang makapasok pa ng kanilang baryo. Bigla na lang din kasing umulan ng malakas. Lulubog ang gulong sa lupa kung pipilitin pa. Nakakainis naman talagang buhay to. Malapit na ako, bigla pang umulan. Biglang merong lalaking nakasilong din sa kinalalagyan niyang kubo. Hindi niya kilala ang lalaki. Mas lalong hindi niya ito namukaan nang humina ang ilaw sa poste na nasa tapat nila. Pwede ba makisilong, pre? Ha? Oo naman. Lakas ng ulan, no? Oo nga eh. Mukhang masama na naman ang panahon. Siguro, kung ganito kalakas ang ulan nung gabing yun, hindi mamamatay yung lalaki. Ha? Yung Bebong? Kilala mo si Bebong? Oo, kilala ko siya. Kaano-ano mo siya? Kung malakas ang ulan nun, hindi sila pupunta ng laot. Kaso, magganda-ganda ng panahon nun eh. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon para gawin ang binabala ko. Napatingin bigla si Gibo sa lalaki. Maraan din itong lumingon sa kanya. Napaatras si Gibo. Hanggang sa mapadikit na siya sa puno ng nyog. Kinakabahan na siya noong mga oras na yon. Hindi na nga niya naramdaman na nababasa na pala siya ng ulan. Sino ka? Sino ako? Di mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, mapapatay ko ang ama ng kambal na magiging hadlang sa mga plano namin. Saktong kumidlat. Nakita niyang nagbago na ng anyo ang lalaking kaharap niya. Hindi na siya nagsayang ng sandali. Tumakbo na siya paalis. Malayo-layo na siya pero laking gulat niya nang biglang nasa harapan na naman niya yon. Nakita niya ang malapad na pakpak ng lalaki. Kailangan mo mawala. Nang sa ganun mas lalong magkaroon ng dahilan ng dalawang bata na labanan kami. Kapag nangyari yon, mapapatay na rin namin sila. Huwag ka lalapit! Lumingon-lingon si Gibo sa paligid. Wala siyang mahinga ng tulong. Sa mga pagkakataong ito, sa isip-isip niya, marahil yun na ang huling sandali ng kanyang buhay. Sa kakatras niya, natalisod siya at napaupo. Nakatingin lamang siya sa lalaking aswang. Magpaalam ka na sa mundong ito dahil mamamatay ka na! Akmang kakalmuti na siya ng aswang nang biglang dumating ang dalawang bata. Gamit ang itak, mabilis na tinaga ni Benji ang lalaking aswang. Tinamaan yun sa braso at agad na nakadistansya. Pero sa likod nito, naroon din pala ang bata namang si Benjo. Hinagupit naman ito sa bewang ang lalaki na naging dahilan para tumungtong na ito sa puno. Ayan, ganyan nga. Ipakita nyo kung gaano nyo kagustong pumaslang ng kagaya kong aswang. Mga anak, tama na. Ayoko mapahama kayong dalawa. Bakit kayo nakatingin lang? Lumusob kayo at patayin nyo ako mga bata. Anak, makinig kayo sa akin. Wag! Hayaan nyo siya! Mukhang wala naman ako mapapala sa inyo eh. Kaya sa susunod na lang tayo magkita kung handa na kayong labanan ako. At saka siya nga pala, tandaan niyo ang mukha ko ha. Tandaan niyo ang pangalang Miyong. Umalis na rin ang aswang na si Miyong. Samantalang nanatili namang nakatayo ang mag-aama sa gitna ng malakas na ulan. Nang masigurong wala na nga ang aswang na yon, ay nagmamadali na rin silang bumalik ng kanilang bahay. Ang kaso, pagdating nila, nakabangon na pala ang babaeng si Sonia. Nakabang lang sa pintuan at tila alam na agad kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Ano kasi? Magsabi kayo ng totoo. Papa, ako na po ba magsasabi o ikaw? Ako na. Pumatay na naman kayo ng aswang gamit ng itak na yan, ano? Mama, hindi po namin napatay eh. Nakatakas po. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko na kumakalaban kayo ng aswang? Ano bang mahirap intindihin sa mga sinasabi ko? Takot ako mapahamak kayo kaya iwasan nyo na ang mga aswang na yan, ha? Benjo, sige na, magbanlaw na muna kayo at magpalit ng damit. Akin ang mga itak na yan. Mag-uusap lang kami ng mama nyo. Sige na. Agad namang sumunod ang mga bata sa kanya. Pag-alis ng mga yon ay sa kanya ipinaliwanag sa kanyang asawa ang tunay na nangyari. Naglalakad ako pauwi galing sa bayan. Bumili ako ng gamot nang biglang bumagsak ang malakas na ulan. Nakisilong ako sa lumang kubo.
biglang may lalaking nakisilong din. Yung lalaking yun pala, aswang. Siya yung pumatay kay Bebong. Papatayin niya rin sana ako kanina. Gagawin niya yun kasi gusto niyang magalit yung dalawang bata. Kapag nagalit yung dalawang bata, hahanapin nila malamang ang mga aswang. At dahil doon mas magiging madali sa kanila para tugisin ang dalawang bata kapag puno na ng galit ang puso ng kambal. At hinayaan mo na lang talaga na kalabanin nila yung aswang na yon. Hindi ko hinayaan. Bigla na lang silang dumating nang malapit na akong patayin ng aswang na yun eh. Iniligtas nila ako. Pero pinigilan ko na silang lumaban ng dumistansya na yung lalaki. Kung hindi dumating yung mga anak natin, siguradong wala na ako ngayon. Pasensya na. Naging emosyonal ako. Alam mo naman na masama ang pakiramdam ko, di ba? Tapos paggising ko, wala kayong tatlo rito. Malalaman ko, ganun pa nangyari. Pasensya ka na rin mahal at nangyari ito. Pero huwag ka na magalit sa dalawang bata ha. Ginawa lang nila yon para iligtas ako. Pero mahal, nag-aalala ako para sa kanilang dalawa. Paano kung pag-initan sila ng mga aswang? Hinawakan ni Gibo ang kamay ng kanyang asawa. Tiningnan nito ang babae sa mga mata. Mahal, tingin ko, kailangan na lang natin tanggapin na yun talaga ang kapalaran ng dalawang bata. Ano? Teka, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Gusto mong pabayaan natin sa pakikipaglaban ng dalawang bata sa mga aswang? Sonia, ang plano talaga ng mga aswang paslangin ng mga kambal, Sonia. Dahil si Benji at Benju lang ang nahadlang sa mga gusto nilang mangyari sa probinsyang ito. Kaya sa halip pigilan natin sila, bakit hindi natin sila hayaang protekta ng kanilang mga sarili? Mahal, magpakatotoo na tayo. Ikaw at ako. Kahit kasama pa si paring Alfred. Hindi natin sila kayang protektahan laban sa mga aswang. Tao lang tayo Aswang ang mga yon. Ang tanging makakapagprotekta lang sa kanila ay sila mismo. Dahil pinanganak sila na likas ang pagiging malakas at mabilis. At pinanganak sila para tapatan talaga ang mga aswang. Hindi ako makapaniwala na sa iyo pa nanggagaling ang mga salitang ito. Ang akala ko, naiintindihan mo ko. Pero mukhang hindi pala. Ako ang hindi mo naiintindihan, mahal Sinasabi ko lang naman na kahit na anong iwas ng dalawang bata, hahabulin at hahabulin sila. Anong gusto mo? Mamatay sila ng hindi lumalaban? Kahit na may kakayahan naman silang labanan ng mga yon? Isipin mo namang maigi, Sonia. Napasandal na lamang sa dingding ang babae. Tila lalong sumama ang pakiramdam nito noong mga sandaling yon. Hinawakan naman ni Gibo ang asawa sa magkabilang balikat. Sonia, mahal, kailangan natin magtiwala sa dalawang anak natin. Kailangan nating maniwala na kaya nila. Kasi kung hindi, saan sila kukuha ng lakas ng loob para protektahan ng mga sarili nila? Gibo, natatakot ako Natatakot ako na baka kung ano mangyari sa kanila. Paano kung mapahamak sila? Anong gagawin natin? Alam mong matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak. Kaya nga tayo nandito para gabayan sila, di ba? Hindi sila mapapahamak kung mararamdaman nila ang suporta natin. Sonia, darating ang araw na kailangan nating tanggapin na sila mismo ang pipili na kapalaran nila. Dahil wala pa sila sa atin, nakaukit na ang dapat nilang gawin sa mundong ito. Kung papayagan ko ang dalawa na kalabanin ng mga aswang, anong una nating gagawin? Malalaman natin yan sa kanila. Sila ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa mga aswang na yun Sonia, kailangan natin pagkatiwalaan ng dalawang mga bata. Nakita mo naman kung gaano sila kagaling, di ba? Higit sa 5 ang napatay nilang aswang nang sila lang. Tumangutango na lamang si Sonia. Matapos ang pag-uusap na yon, dinala ni Gibo ang babae sa loob at pinainom na rin ng gamot. Habang ang dalawang bata naman, katatapos lang ding maligo. Nang maging maayos ng bahagya ang pakiramdam ni Sonia, kinausap nila ang dalawang bata. Makakaharap sila sa lamesa. Benji, Benjo, napag-usapan namin ng nanay nyo na papayagan na namin kayong kalabanin ng mga aswang. Talaga po? Pero may mga kondisyon. Po? Ano pong kondisyon? Hindi kayo aalis ng bahay nang hindi ako kasama. Ibig sabihin, kung sakaling may kakalabanin kayong mga aswang, dapat nandun din ako para mabantayan ko kayo. Pangalawa, lahat ng naiisip nyo, lahat ng gusto nyong gawin, sasabihin o ipapaalam nyo muna sa amin ng mama nyo, ha?
Pangatlo, walang dapat makakaalam kung anong ginagawa nyo. At pang-apat, kailangan hindi tayo mapapahamak kahit na nakikipaglaban tayo sa mga aswang. Naintindihan nyo ba? Naintindihan po namin, pa. Pero bakit po biglang nagbago ang isipan nyo? Napagtanto lang namin ng nanay nyo na kung pipigilan namin kayo, mas lalong mapapahama kayo. Kaya, mas maganda nang hayaan na namin kayo para mas maprotektahan yung mga sarili ninyo. Ay, pa, may sinasabi po si Benjo. Ano yan, anak? Ang sabi niya, kapag nagsimula na raw ang pakikipaglaban namin sa mga aswang, mas maganda raw pong nasa ligtas po kayong lugar ni Mama. Ang mga aswang daw po kasi traitor eh. Kung sino ang alam nilang hindi makakalaban sa kanila, yun po ang punteriya nila. Ha? Ligtas na lugar? Saan naman ako hahanap ng ibang lugar? May alam ako! Napatingin sila sa bandang bintana at nakita nila roon si Alfred na nakapayong. Pambira ka naman, pre, oh. Bakit nandiyan ka? Halika, pumasok ka dito. Pasensya na kung pa lang ako ha. Pero meron akong alam na lugar na kung saan ligtas ka ron, Sonia. Pinapalis niyo ba talaga ako sa bahay na to? Mahal, hindi naman sa ganon. Sa ngayon kasi, hindi ka namin mababantayan palagi sa oras na simulan na namin ang operasyon na sinasabi ng kambal. Ikaw ang uunahin ng mga aswang. Kaya, kailangan mong pumunta sa lugar na kung saan hindi ka nila roon malalapitan. Paano ang pagtitinda ko sa palengke? Maring Sonia, ako nang bahala. Habang nangyayari pa tong problema na to, kung okay lang sa'yo, doon ka na muna sa bigasan namin sa bayan. Doon ka na rin titira. Kasi, likuran nun, bahay ko rin eh. Pero huwag ka mag-alala. Puro babae naman na makakasama mo ron. Mga tiyahin ko na puro sundalo. Kaya, kaya kanilang protektahan doon sakali pumasyal yung mga aswang. Nag-aalala ko eh. Parang hindi ko kayang malayo sa inyo. Lalong-lalo na sa kambal natin. Mahal, kailangan mong kayanin. Kapag natapos naman itong problema na ito babalik rin naman sa dati yung lahat eh. Mama, huwag ka po mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para hindi po kami mapahamak. O sige, pumapayag na ako. Basta kapag may oras kayo, puntahan niyo ko ron ha. Kahit na makita ko lang kayo saglit, masaya na ako. O pre, ang problema lang nagtataka lang ako. Bakit ba sa inyo galit na galit ang mga aswang? Hindi naman kayo yung kumuha ng itim na kahon na sinasabi ni Aling Fee. Kasi po, nasa amin po yun. Ha? Anong sinabi mo, Benji? Yung hinahanap po ng mga aswang, nasa amin po. Bakit nasa inyo? Alam niyo bang mas lalo tayong malalagay sa peligro dahil doon? Yung sabi po ni Benjo, kung mapupunta to sa mga aswang, magagamit daw po nila ito laban sa aming dalawa eh. Bakit? Para saan ba yung itim na kahon na yun? Nasa loob po ng kahon yung balat ng sinaunang aswang. Hindi namin alam kung ano ang gagawin nila dun eh. Pero nararamdaman namin yun na magagamit nila yun para mas lalo silang maging malakas. Kaya nang makita po namin yun sa daan, hindi na po kami nagdalawang isip na kunin yun. Nasaan na? Wala na po. Ha? Diyos ko, yaari na. Para hindi agad nilang mapakinabangan, sinunog na po namin. Yung pong dahilan kung bakit gustong-gusto nila kaming mawala po sa mundo. Ay naku, makasakit ang ulo ko sa inyo. Bakit hindi niyo sinabi sa amin ng nanay niyo? Wala pa po kasi tayong rules nun pa eh. Siya. Total, nangyari na naman yan. Paganda na lang natin kung ano yung mangyayari. O mahal, ihatid ka na namin sa sinasabi ni paring Alfred bukas dun sa bayan ha. Pagkatapos, sisimulan na rin namin ang mga dapat gawin. Ang sabi po ni Benjo, kailangan daw din po kayong turuan kung paano labanan ng mga aswang. Ano? Kami? Tuturuan nyo pa? Kayang-kaya namin yun. Hindi na kailangan. Pero pa, sabi ni Benjo, hindi mo raw po kaya. Nakita ka nga po namin nakaupo sa gitna ng malakas na ulanan habang pinagtatangkaan pa kayo ng aswang eh. Ito naman, sinabi pa. O sige na Gibo, magpaturo na kayo sa kanilang dalawa. Di ba ang sabi mo, mas sila ang nakakaalam ng mga dapat gawin? Kaya ikaw, kayong dalawa ni Alfred, makikinig kayo sa kambal ha? Sa akin wala namang problema eh. Paano kaya si tatay? Napaoo na lamang si Gibo. Natapos ang kanilang usapan ng maayos.
Kinabukasan ng umaga, maagang nag-impake ang babaeng si Sonia. Maiyak-iyak pa ito nang makarating na nga sila sa bayan. Matapos silang maihatid si Sonia, dumiretso na sila agad sa kagubatan. Ay nanak, kailangan ba talaga dito tayo sa kagubatan? Ninong, hindi po tayo pwedeng mag-ensayo sa harapan ng bahay namin kasi makikita po tayo ng mga kalugar natin eh. O nga naman pre, o talaga Sorry naman. Sabi ni Benjo, siya raw po ang magtuturo kay Papa. Ako naman ang kay Ninong Alfred. O sige na, turuan nyo na kami. Gamit ang yantok na magsisilbi nilang sandatang pangsanay, sinimulan nila ang kanilang pag-iinsayo. Pero sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, bigla na lamang nakaramdam ang dalawang bata na kakaibang presensya sa kanilang paligid. Noong mga sandaling yun, alam na kagad ng kambal na aswang ang mga yun. Kaya agad nilang itinigil ang kanilang ginagawa. Papa, hindi na sila. Kailangan natin umuwi para kunin ang mga sandata natin. Tara na, hindi natin kakayanin kung yantok lang ang hawak natin. Wati mo na si Banjo. Ako naman kay Benji. Hindi na po. Kaya na po namin. Benjo, tara na. Takbo na. Nawindang ang dalawang lalaki na makita nilang sobrang bilis ng takbo ng dalawang bata. Para sa kanila, hindi normal ang takbo ng mga yon. Umaripas na lang din ang takbo si Gibo at Alfred sa takot na maabutan sila ng mga aswang. Nang makarating na sila sa bahay, agad nilang pinagkukuha ang mga itak. Isinarado na rin nila ang pintahan at pinto. Sigurado bang susundan nila tayo hanggang dito? Hindi ko po sigurado. Pero ang mga aswang po kasi, kadalasan gabi lumulusob kapag sa mga baryo eh. At masigit na malakas sila kapag bilog naman po ang buwan. Nakiramdam lang sila ng mga oras na yon. Walang dumating na aswang. Hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Dito na mas kinabahan ng lalaking si Gibo. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa labas. Hindi siya mapakali. Papa, pero pangitain si Benjo ngayon lang. Pangitain? Ano yun? Sabihin mo anak. Ang sabi po ni Benjo, ngayong gabi raw po, magpapakita raw po ang pinakamalakas na aswang, ang Harimondon. Isang mabangis daw pong alimaw. Ano pa yung nakita niya? Mga dugo sa lapag, sa kung saan. Pero hindi raw po niya alam kung kaninong dugo eh. Nakot pre, sa mapangitain ba yan? Pwede pong masama, pwede rin pong hindi. Kailangan po natin mag-ingat ngayong gabi. Hindi po tayo ligtas kung nandito lang tayo. Kung saan naman tayo pupunta? Kailangan po natin unahan sila. Unahan? Paano kung unahan? Sasalubungin po natin sila, Papa. Hindi ba parang delikado yung ganyan ang gagawin natin? Sabi po ni Benjo, mas delikado kung maghihintay lang po tayo dito eh. Nasasayang ang oras. Kung sasalubungin po natin sila, mas maunahan natin ang pagdating ng Harimondon. Pre, puto nga yung bata. Paano kung marami sila? Magtiwala po kayo sa amin ng kambal ko. Kakayanin po namin sila. Anak, ano po talaga kayo? Gusto ko malaman para kung sakaling may mangyari masama, mas kilala ko na kayo. Nagkatinginan ng dalawang bata. Tumango si Benjo kay Benji. Dahilan para ipagtapat na ng dalawa kung ano ba talaga sila. Siguro po, hindi nyo nalata nung natagpuan nyo lang po kami sa laot. Kami po yung mga inkantong dagat. Inkantong dagat? Anong ibig sabihin nun? Ang mga inkantong dagat po ay nagmumula sa pagnanais ng kalikasan na makalika ng instrumento laban sa kasamaan. Ibig sabihin po nito, wala po talaga kami mga magulang. Kami po ay kusang nabuo para lang kalabanin ng masasamang elemento dito sa lupa. Ano mangyayari kapag tapos na ang misyon nyo dito sa lupa? Iiwan nyo na ba kami ng mama nyo? Papa, hindi po itong tamang oras para pag-usapan ng mga bagay na hindi pa dapat. Kailangan na po nating umalis. Sigurado po kung nasa gubat pa rin po yung aswang na nakalaban namin nung niligtas po namin kayo. Napapailing na lamang ang lalaking si Gibo. Sinunod na lamang din nila ang sinasabi ng dalawang bata. Lumabas silang muli ng bahay. Ibang daan na ang kanilang pinahak. Ang batang si Benjo lamang ang nagtuturo kung saan ang mas ligtas at kung saan sila nakakaatake ng hindi nararamdaman ng mga aswang.
Nang makarating na sila ng kagubatan, nagtago sila sa tabing taniman ng gabi. Hinintay nila ang paglitaw ng mga aswang. At ilang sandali nga lang, narinig na nila ang tinig ng lalaking si Miyong. Wala tayong titira sa kanila. Lahat papaslangin. Kahit yung nanay ng 2 kambal na yun, ha? Hindi pa ako nakakangganti sa ginawa sa akin ng 2 kubag na bata na yun. Sumenya sa kanila ang batang si Benji na parang itong isang commander sa gera. Tumango naman si Gibo at si Alfred. Nang dumana sa kanilang harapan ng mga aswang, nagmamadaling lumapit ang kambal. Pinagtatataga ng mga ito ang mga aswang na nasa likuran. Laking gulat naman ng aswang na si Miyong sa ginawa nilang paglitaw. Mga kalaban! Natatanangta ang mga aswang. Noong mga sandaling yon, nagsimula na rin ang labanan sa pagitan nilang 4 at ng mga halimaw na nilalang. Mabilis ang ginawang pakikipaglaban ng 2 bata. Sa sobrang pagkamangha, walang magawa si Gibo at si Alfred. Napapangangan na lamang sila sa kanilang nakikita. Hindi nila inakalang kakayanin ng 2 bata ang sandamakmak na aswang na yon. Nakarating sila sa open area kung saan direkta yung natatamaan ng sinag ng buwan. Sa parting ito, wala pa rin napapaslang na aswang ang 2 lalaki. Kapag nag-aalagan kasi silang tumaga, inuuna na sila ni Benji at Benjo. Papa, bakit mo kayo sumama? Bakit ka ba nagtatanong? Hindi para tulungan kayong 2? Wala po kayo na itutulong eh. Yan kasi, nakatunga nga ka lang pre. Ikaw din kaya? Sandaling nanahimik ang mga aswang. Kahit ang aswang na si Miyong ay hindi na rin muna nagparamdam. Magkakadikit lamang silang 4. Maya-maya lang, biglang umabante ang batang si Benjo. Kumuha ito ng bato sa gilid. Pinukul yun ng batang si Benjo sa dilim. Narinig na lamang nilang umaray ang aswang na si Miyong. Aray! Wisit ka talagang bata ka! Wisit! Harapin mo na kami! Huwag kang magpatago-tago dyan! Matapang ka lang kasi kasama mo tatay mo eh. At sino naman yung isa pang mukhang tanga? Ay, umayos ka ng sinasabi mo ha. Bigbosa kita sa bibig eh. Biglang lumabas ulit ang iba pang mga aswang na kasama si Miyong. At sa pagkakataong yun, mas marami na ito kumpara sa una. Nakakaramdam na ng kaba ang lalaking si Gibo at Alfred. Habang ang 2 bata naman, kalmado lang. Kung umasta ay parang sanay na ito sa mga ganong uri ng laban. Mga anak, sigurado ba kayo? Sigurado bang kaya natin yan? Huwag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala ni Benjo. Ingatan niyo na lang po ang mga sarili niyo ha. At kung sakali man pong may umatake sa inyo, kailangan niyo rin pong pumalag. Baka pa mauna pa kayo sa langit eh. O Benjo, handa ka na. Tumango na lamang ang batang si Benjo. Maya-maya pa, nagpatuloy na rin ang labanan. Dinumog ng mga aswang ang 2 bata. Pero kakaibang bilis na naman ang pinamalas ng 2 ito. Mula pang 5 minuto, nakabagsak na ang mga aswang. Nanlalaki naman ang mga mata ng lalaking si Miyong. Hindi ito makapaniwala na 2 bata lamang ang makakaubos sa kanyang mga kasama. Pre, O bakit? kanina pa tayo dito pero wala pa tayong itutulong ha. Sabi ni Benji, mag-ingat na lang tayo eh. Baka yun na yung tulong natin. Magsabagay. Lalaki ka, Swang. Sumuko ka na kung ayaw mong magaya sa mga kasama mo. Anong sumuko? Nagpapatawa ka bang kuhugin ka? Lasa popularyo ng mga aswang ng pagsuko, no? Kung gusto niyo akong kalabanin, di kalabanin niyo ako hanggang kamatayan. Nagbagong anyo ng lalaking si Miyong at wala itong sinayang na pagkakataon. Mabilis nitong inatake si Benji. Pero agad namang humarang si Benjo para tulungan ang kambal. Nakainag ang magkapatid sa kinuwang pagkatake ni Miyong. At nang makahanap naman ng tamang pagkakataon ng kambal, agad-agad nilang inatake ng sabay si Miyong. Tinamaan ang aswang sa balikat at sa dibdib. Pero kahit na ganon, hindi pa rin nagpapatalo ang lalaki. Nagagawa pa nitong tumawat-tawat asarin ng 2 bata. Pero sa mga pagkakataong ito, walang panahon para sa laro si Benji at Benjo. Gusto na agad tapusin ng magkapatid ang laban na yon. Kaya naman, hindi pa man nakaka-recover si Miyong ay dali-dali na itong pinagtatataga ng magkapatid.
Tinamaan ng aswang sa kung saan-saan na nagdulot dito para bumagal. Hingal na hingal si Miyong. Halatang halata na kahit na anong gawin ito, hindi ito makakapalag sa kambal. Anong klase mga nilala kayo? Hindi ako makapaniwala na mga musmus lang ang gagawa nito sa akin. Pero kahit na mapas lang niyo ako rito, alam ko na hindi kayo mananalo kay Mang Leo. Hindi kayo ubra sa Harimondon. Papa, Ninong Alfred, pwede po bang ipikit yung mga mata nyo? Ha? Bakit anak? Sundin niyo lang po ako. Agad na ipinikit ng dalawang lalaki ang kanilang mga mata. Maya-maya pa, narinig na lamang nilang dumaing ang aswang na si Miyong. Marahan silang dumilat. Bumungad sa kanilang umaagos na ang dugo ng lalaking aswang mula sa leeg nito. Wala na itong buhay. Hindi na rin gumagalaw. Papa, wala na po mga aswang na ito. Patay na po sila. Pre, natapos na rin yung laban. Wala pa rin tayong nagagawa. Mga anak, ayos lang ba kayo? Ayos lang naman po kami. Sabi ni Benjo, ngayong gabi, makakaharap na rin po natin ng Harimondon. Kaya maganda po tayo Mas maganda siguro kung umanap na muna tayo ng ibang lugar na pwedeng pagpahingahan. Baka madama yung mga tao kapag bumalik tayo sa atin Meron po kung alam na lugar na pwede natin puntahan. Agad silang naglakad paalis. Sa kalagitnaan ng gabi, nagtungo sila sa isang lumang kubo. Maayos ang kubo. Malinis din ang paligid nito at nakatabas pa ang mga damo. Benji, sigurado ka bang walang nakatira dito? Bakit parang ang ayos naman dito? Kapag kami lang po ang naiiwan ni Benjo sa bahay, dito po kami tumatambay. Kami po nagdinis ng lugar na ito. Sinasabi ko na nga ba't meron kayong hindi sinasabi? Isipin niyo na lang po, Papa, na kung hindi kami lumalabas noon, edi wala po tayo ngayon dito. Oo nga naman, pre. Magpasalamat ka na lang. Di salamat. Naalarma silang tatlo nang makita nilang tila sumakit ang ulo ng batang si Benjo. Sinindihan na ni Benji ang malaking gasera na naroon. Inalalayan nila si Benji na makapasok sa loob. Anak, anong nangyayari sa'yo? Benji, anong sabi niya? Papa, may nakita na naman siya. Nakita niya ang Harimondon. Marami daw po itong sinaktan at pinatay. Ang sabi pa niya, mangyayari daw ang lahat ng yon kung hindi natin siya mapipigilan ngayon pa lang. Anak, gagawin natin ang lahat para matalo ang aswang na yon. Huwag kayong mag-alala. Tutulong na kaming dalawa ng Ninong Alfred nyo. Hindi po, Papa. Mas maganda po kung iiwas kayo. Mamamatay po kayong dalawa Hindi pwede. Mapapahama kayong dalawa. Pa, malakas ang Harimondon. Hindi nyo rin po siya kakayanin kahit kalabanin nyo siya. Isa pa, mahirapan lang kami ni Benjo kung iintindihin pa namin kayo Pare, tama si Benji. Sa ngayon, kailangan natin magtiwala sa kanila. Kahit na gustong-gusto sumama ni Gibo, ay wala na rin siyang ibang magagawa. Napagtanto niya na totoong magiging pabigat lamang silang dalawa sa dalawang bata. Ipangako niyo sa akin na makakabalik kayo ng ligtas Benji, Benjo. Papa, sige na po, umalis na po kayo. Halika na kasi pre, ulit mo rin no? Kailangan niyo pong umalis, malapit na pong Harimondon. Nag-aalangan tumakbo ang dalawang lalaki. Palingon-lingon pa sila sa likuran habang papalayo sila sa kinaroroonan ng dalawang bata. Malakas ang kaba ni Gibo. Natatakot siya na baka yun na ang huling sandali na makikita niya ang kambal. Pero sa kabilang banda, pilit niyang kinukondisyon ng kanyang utak na kailangan niyang pagkatiwalaan ng dalawang bata. Pre, yun na yung Harimondon Pre, bakit ka tumigil? sige na. Mauna ka na. Ha? Baliw ka ba? Sabi ni Benji, kailangan na natin umalis. Pre, hindi ko kayang iwan si Benji at Benjo sa ganung kalagayan. Ay naku, kulit mo naman Yun nga ang mas makabubuti sabi ng anak mo, pre. Isipin mo na lang kanina wala naman tayong nagawa. Ngayon pa kayang mas malakas yung kalaban nila? Kaya nga dapat nandun ako kasi mas malakas ang makakalaban nilang dalawa. Pre, hindi ko kayang manood lang Nababahala ako na baka wala na akong dat na anak. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kanila? May tiwala ako sa kanila. Pero minsan, hindi sapat ang tiwala ko para masiguro kung ligtas sila. Gagawin kong lahat na makakaya ko para protektahan sila.
Dahil nangako ko kay Sonia na kahit na anong mangyari hindi ko hayaang mapahamak ang mga anak ko. Sige na, diyan ka na pre. Uy! Umalik ka dito! Binilikan ni Gibo ang mga anak niya. Wala na siyang pakialam kung gaano kalakas ang aswang na aabutan niya. Basta ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang isipan ay ang makatulong sa kambal. Nang makabalik na siya, nakita niyang kaharap na ng 2 bata ang harimondon. Hindi na muna siya lumabas. Hahanap siya ng tamang pagkakataon kung paano niya papaslangin ang malakas na aswang na yon. Kayo pala ang 2 batang kumuha sa itim na kahon. Nasaan ang itim na kahon? Ibalik niyo sa akin kung ayaw niyong... Matagal na pong wala yung itim na kaon. At kung ano man ang laman nun, sinunog na namin. Anong sinabi mo? Sinunog na namin para wala na kayo mapakinabangan pa. Sa sinabing yun ni Benji ay nagsimula ng magalit ang matandang aswang. Nang gagalaiti na ito, humaba na ang mga kuko. Lumaki na rin ang katawan nito. Unti-unti na rin naging ulo ng baboy ramo ang ulo nito. Magbabayad ka sa ginawa mong bata ka! Pati na rin ikaw na hindi nagsasalita! Huwag mong dinuduro si Benjo ha. Hindi mo alam na mas malakas yan kaysa sa akin. Eh wala akong pakalam kung sino sa inyong 2 malakas. Dahil pipinuhin ko kayo at itutupi ko kayong 2 sa 8. Dahil sa laki ng katawan ng harimondon, parang yumayanig kapag naglalakad ito. Nung mga sandaling yon, nakita ni Gibo na tila hindi man lang kinakabahan ng 2 bata. Parang kalmado lang. Parang hindi nakakaramdam ni kaunting takot. Magsisisi kayo, ako ang kinalaban nyo! Nang makalapit na ang harimondon sa 2, nagawang makailag ni Benji at Benjo. Gamit ang kanilang itak, tinaga ni Benjo ang aswang na si Leo sa hita. Sinundan naman ito ng taga ni Benji sa bandang likuran. Nung mga sandaling yon, akala nila ay tatabla ng aswang. Pero tumawa lang ito ng malakas. Tila hindi man lang naramdaman ang hiwa na kanilang nagawa. Ha! Anong akala nyo? Mapapatay nyo ako gamit ang simpleng itak na yan? Para nyo lang akong kinikiliti eh! Benjo, mukhang di na natin kailangan ng itak na ito. Binitiwan ng 2 ang kanilang sandata. Nagtaka naman ang aswang habang si Gibo naman nababahala dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin ng 2. Gayong wala na itong magagamit na pamatay sa aswang. Lalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan pero pinigilan siya ni Alfred. Pre, wag. Hayaan mo na muna sila. Saka ka na lumabas kapag may tamang pagkakataon na. Uy, bakit ka bumalik? Malamang, di naman kita pwedeng hayaan na lang dito. Napalingon sila nang marinig na umaangil ng malakas ang harimondon. Dinakma ng aswang na si Manong Leo si Benji. Nahawakan nito sa damit ang bata. Akmang ibabalibag nito si Benji pero sumulpot naman agad si Benjo sa gilid. Isang malakas na suntok ang pinakwalan ni Benjo sa tagiliran ng harimondon. Sa lakas ng suntok, naramdaman pa nila Gibo at Alfred ang malakas na hangin. Napatras ang harimondon nang maramdaman ang epekto ng ginawa ng bata. Ang sabi ni Benjo, hindi pa yun ang pinakamalakas ha. At ang sabi ko naman, mukhang sa ganitong paraan ka namin matatalo. Anong karapatan niyong saktan ako? Ako ang hari ng mga aswang! Isa akong harimondon! Kaya hindi ako matatalo lang ng mga kagaya ninyo! Muling tumakbo si Leo. Sinalubong naman ito ni Benji. Sinuntok ni Benjo ang aswang pero sa pagkakataon namang ito, biglang nakailag na ang aswang. Paglingon ng batang si Benjo, isang suntok ang sumalubong sa kanya. Tinamaan si Benjo sa katawan. Tumilapon ang bata patungo sa puno. Lalabas na sana si Gibo pero nang makita niyang nakabangon agad ang bata, napangangan na lamang siya. Tingnan mo nga. Mukhang matatalo ba ng aswang yung kambal kung ganyan sila kalakas? Tingnan mo, nakabangon pa oh. Nung mga sandaling yun, nagtaka na rin ang aswang. Nanlalaki ang mga mata nito nang makitang parang wala namang epekto ang suntok niya sa batang si Benjo. Paglingon ni Leo sa kaliwa, sumulpot doon si Benji. Sinuntok siya sa mukha ng bata. Sa lakas ng suntok, nabungi ang isang pangil ng aswang. Gigil na gigil ang harimondon sa 2 bata. Kaya naman,
Ilalabas na nito ang pinakaalas nito sa laban. Naglabas ito ng hangin mula sa bibig nito at ang hangin na yon ay nagdulot ng hapdi sa mga mata ng dalawang bata. Dahil doon, nawala sa focus ang kambal. Sinamantala naman ito ng Harimondon para makaatake. Naisan ko kayo mga bata! Tumakbo ng mabilis ang aswang na si Leo at saka sinuntok si Benji. Sumadsad pa sa lupa ang mukha ng bata. Habang si Benjo naman ay nakatikim naman ng malakas na sipa. Tawa lang ng tawa ang aswang. Hindi pa ito nakontento. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito sa dalawang bata. Sa liit ng katawan ni Benjo at Benji, talagang naramdaman na ng kambal ang epekto ng suntok ni Leo. Sinasabi ko naman kasi sa inyo hindi nyo kakayanin ng isang kagaya ko. Mas mabilis kayong dalawa, pero mas mautak ako sa inyo. Masyado pa talaga kayong bata. Marami pa kayong kakainin bigas. Ngayon, katapusan nyo lang dalawa. Ako ang harapin mo! Hindi na nakatiis pa si Gibo. Lumabas na ito sa kanyang pinagtataguan. Ang tanging hawak niya lamang ay isang itak na kinakalawang pa. Kahit na nanginginig pa ang tuhod. At sino ka naman? Ako ang ama ng dalawang batang yan. Ako ang harapin mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sa itsura mong yan, parang wala ka namang magagawa. Tingnan mo nga yung tuhod mo. Nanginginig. Nanginginig ang tuhod ko sa sobrang galit sa mukha mo. Marami ka pang daldal. Sige, uunahin na kita. Tumakbo ang Harimondon patungo kay Gibo. Nang malapit na ito sa kanya, kumuha siya ng lupa at saka isinaboy sa mukha nito. Dahil doon ay napuwing ang Harimondon at nawala ito sa wisyo. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Gibo. Agad na niyang itinarak ang hawak na itak sa dibdib nito. Paghugot niya, kita niyang gigewang-gewang na ang aswang na yon. Benji! Benjo! Tinatablan siya ng itak! Ngayon na! Kahit malabo pa ang paningin ng dalawang bata, mabilis nilang kinuwang itak na nasa lapag. Dali-dali nilang nilapitan ng Harimondon. Itinarak din nila ang itak sa dibdib nito. Makailang ulit nilang ginawa yon. Hindi pa nila ito tinigilan hanggat hindi sumusuka ng dugo ang aswang. Dumistansya si Leo. Sa isang iglap lang, tila nakakaramdam na rin ito ng panghihina. O ano? Katapusan mo ng aswang ka! Ako? Matatalo ninyo! Hindi ako papayag! Tumakbo ang lalaking aswang patungo sa kanilang tatlo, pero sabay na tumalo ng mataas ang dalawang bata. Pagbagsak ng mga ito, itinarak nila ulit ang hawak-hawak na itak sa dibdib ni Leo. Sa puntong yon, tuluyan na ngang napaluhod ang Harimondon. Sumuka ulit ito ng maraming dugo, hanggang sa tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Ayos! Ang gagaling niyo talaga! Ang galing ng mag-aama! Papa, sabi ko kanina, umalis na kayo eh. Anak, hindi ko kayang iwan kayo, kaya bumalik ako. Huwag mo na nga akong sermonan. Hindi natin matatalo ang aswang na to kung di natin nalaman na sa dibdib siya dapat saksakin. Sabi ni Benjo, si Ninong Alfred nanood lang. Oo, sinunod ko lang naman ang sinabi niyo ah. Walang sisiyan ah. Ngayong napas lang na natin ang aswang na ito, ano nang susunod na gagawin natin? Kailangan na lang po nating sunugin ang katawan niya para siguradong hindi na po siya mabubuhay. Naganap sila ng mga tuyong dahon at saka sinilaban nila ang katawan ng Harimondon kasama pa ng iba pang mga aswang na napas lang din nila. Habang pinagmamasdan nilang nasusunog ang mga bangkay, hindi na napigilan ni Gibo na tanungin ang dalawang bata. Benjo, iiwan niyo na ba kami ng mama niyo? Alam po namin na binabagabag po kayo ng bagay na yan. Pero para mawala na po mga iniisip niyong ganyan, ang sagot po sa tanong niyo ay hindi. Ha? Anong hindi? Hindi po namin kayo iiwan. Paano mo naman nasabi? Hindi ba kayo babalik sa dagat? Ang kondisyon ng diwatang lumikha sa amin, kasama na kalikasan ng katubigan, sa oras na matalo namin ang kasamaan, maaari na kaming makapamuhay ng normal.
Maari na raw po kaming makaramdam ng isang pamilya. Talaga? Ang ibig sabihin, hindi na kayo aalis? Magiging anak na talaga namin kayo? Yun po yung uling sinabi sa amin ng diwatang tubig. Sa sobrang tuwa, niyakap na ni Gibo ang kambal. Matapos yon, pinunta na rin nila si Sonia sa bayan. Kinaumagahan lang, bumalik na rin sila sa kanilang baryo. Mabuti naman at ligtas kayong lahat. Hindi ako makatulog ng maayos kakaisip sa inyo eh. Ay nako, kung nakita mo lang kung gaano kagagaling itong mga anak natin, baka maging proud ka talaga. Tumigil ka. Hindi na sila lalaban sa aswang, no? Huli na yon. Mama, marami pong salamat sa tiwala niyo sa amin ni Papa. Salamat din po sa suporta. Pinapangako po namin na ngayong wala na mga aswang, magiging normal na anak niyo na po kami. Normal ba yung ganyang magsalita? Pre naman, yaman mo na. Ito naman oh. Ay, sorry. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Walang paglagyan ng kaligayahan ang lalaking si Gibo. Hindi pa rin siya makapaniwala na nalagpasan nila ang lahat ng pagsubok na dumating sa kanila. Sa ngayon, sinusubukan na nilang makabangon at mapaunlad ang kanilang buhay. Kahit na mahirap, masaya sila. Dahil kahit na papaano ay masaya at mapayapa nilang tinatahak ang bagong landas ng kanilang buhay. Wakas,